Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1821630. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Yumuko si Mateo at tiningnan ang kanyang dibdib. Isang kulay rosas na baboy ang kasalukuyang desperadong nagsusuot ng kanyang damit. Pagkatapos, isang batang lalaki na mga 5 o 6 na taong gulang ang tumakbo sa harap ni Mateo habang naglalakad palayo. Iniabot ng bata ang kanyang kamay kay Mateo at sinabing, "Ibalik mo sa akin ang baboy na may kayamanan." Napabalik si Mateo, hinawakan ang maliit na kulay rosas na baboy sa kanyang dibdib, at iniabot ito sa bata. Humajijek ang bata at inabot ang kamay para tanggapin ang maliit na baboy na kulay rosas. Kinuha nito ang maliit na baboy na kulay rosas, nagpumiglas ito at agad na kumawala sa braso ng bata, muling sumubsob sa dibdib ni Mateo. Natigilan ang bata at hindi napigil ang magsabi ng galit, "Baboy na kayamanan, sinusubukan mo bang magrebelde?" "Oh, oh." Ang maliit na kulay rosas na baboy na iyon ay sumisigaw sa dibdib ni Mateo at tumangging lumabas. Naguguluhan din si Mateo, hindi sigurado sa nangyayari. Hindi napigilan ng bata ang galit na sabihin nang marinig ang sigaw ni Treasure Pig, "Anong ginagawa mo? Isang mabahong batang first firmament celestial deity, gusto mo ba talaga siya? Nakain ka ba ng napakaraming medicinal pills at sinira mo ang ulo mo?" Hindi nagbigay ng pagkakataon ang bata na magpaliwanag at direktang iniabot ang kanyang braso para hawakan si Treasure Pig. Ngunit desperadong sumubsob si Treasure Pig sa dibdib ni Mateo at tumangging lumabas. Parang may naintindihan si Mateo, at malamig na sinabi, "Hayaan mo na, ako na ang bahala." Sino ang mag-aakala na hindi ito pinaniwalaan ng batang iyon, at galit na sinabi, "Bro, sino ka ba sa akala mo? Sige lang, papatayin ka agad ni Lolo Tong. Bilasan mo at ibalik mo sa akin ang Treasure Pig ko." Natigilan si Mateo. Parang bata ang pagsasalita ng batang ito pero para siyang isang matandang mapagmalasakit. Kakaiba ang pakiramdam na nararamdaman ng mga tao. Pero ang arrogant na anyo ng batang ito ay nagpasiklab din ng galit ni Mateo. Kumunat ang noo niya, at sa malamig na boses ay sinabi niya, "Bibitawan mo ba o hindi?" Itinaas ng bata ang kanyang ulo at sinabing, "Hindi kita bibitawan, ano ang magagawa mo sa akin?" Malamig na tumawa si Mateo at inabot ang kanyang kamay para hawakan ang bata. Malamig ding tumawa ang batang iyon, tila agad na nagiging ilusyonado. Wala talagang nahuli ang pagkakahawak ni Mateo. Nanliit ang mga mata ni Mateo at gulat na sinabi niya, "Batas pang espasyo." Ipinagmalaki ng bata ang kanyang sarili habang sinasabing, "Isa lamang unang langit na Diyos ng mga celestial, ngunit talagang itinuturing mo ang iyong sarili na isang taong kapansin-pansin." Malabo ang lakas ng batang ito. Kahit sa tabi niya, hindi rin maramdaman ni Mateo ang lakas nito. Dahil sa batas na ito sa espasyo, ito pa rin ang unang beses na nakakita si Mateo ng hiwalay sa kanya at kay Cold Feather. Bukod pa rito, hindi mahina ang pag-unawa ng batang ito sa batas special. Kasalukuyang nasisiyahan ang batang iyon sa kanyang sarili nang may bahid ng malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, iniabot ang kamay para muling hawakan ito. Tumawa ang bata at sinabing, "Walang silbi yan, ang liit ng kakayahan mo ay hindi man lang kayang magdala ng sapatos para kay Lolo Tong mo." Sa pagkakataong ito, gusto pa rin niyang iwasan ang paghawak ni Mateo sa pamamagitan ng batas special. Nakakalungkot lang na parang anino na nakasunod ang pagkakahawak ni Mateo sa kanya. Sa loob ng kawalan, hinawakan ni Mateo ang braso ng bata. Namutla ang bata sa takot at napasigaw sa gulat, "Alam mo rin pala ang batas pangkalawakan." Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Hindi mo iisipin na ikaw lang ang nakakaalam ng batas pangkalawakan sa mundong ito, di ba? Hindi ko talaga alam ang anak ng kung sinong pamilya, napakapilyo. Ngayon, didisiplinahin kita ng maayos para sa mga matatanda ng pamilya mo." Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nagpapaliwanag si Mateo at pinatayo ang bata at hinampas ang puwitan nito. Manipis ang balat at malambot ang laman ng mga bata, paano nila kakayanin ang bakal na palad ni Mateo? Sa ilang sampal, humagulgol ang bata. "Wow! Wow! Bitawan mo ako! Ikaw na mabahong batang to, papatayin talaga kita! Papatayin talaga kita!"
Sa gilid, tiningnan ni Winslow ang eksenang ito, baka sa mukha niya ang pagmamalaki. Hey, ang kasamaang ginawa ng mga tao sa kanilang sarili ang pinakamahirap tiisin. Kumunat ang noo ni Jacob at sinabi sa malamig na boses, anong ibig mong sabihin dito? May pagmamalaking sabi ni Winslow, lagi na lang sinusundan ng batang yan si Elder Rufus nitong mga nakaraang araw. Nakikinig at ginagawa ni Elder Rufus ang anumang gusto niya. Talagang kakaiba ang relasyon nila. Tinamaan na ng ugok na yan ang mga tao ni Elder Rufus ngayon, sa tingin mo ba maganda ang magiging resulta niya? Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad na naging napakapangit ang ekspresyon ng mukha ni Jacob. Matagal nang masayang nanunood si Queenie sa tabi. Ngayon, nang marinig niya ang sinabi ni Winslow, hindi niya napigil ang magtanong, Elder Shu, sino si Elder Rufus? Pangit ang ekspresyon ni Jacob habang sinasabi niya, mahigit 300,000 taon na ang nakalilipas, siya ang nangungunang alchemist ng batang henerasyon ng Bamboo Grove Void Realm. Noong season na iyon ng Bamboo Grove Martial Conclave, nakapasok siya sa templo nang makuha niya ang unang pwesto. Sa kasalukuyan, isa na siyang elder ng True God Realm. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Queenie. Ang elder ng templo, na isa ring alchemist, ay pumukaw sa isang hindi kapani-paniwalang major figure. Ang ganitong uri ng tao ni Winslow ay maaaring isang maliit na karakter lamang sa templo. Pero bilang isang alchemist na nasa ranggong 6, ang pagkakakilanlang iyon ay talagang kakaiba. Dali-dali siyang sumigaw, Mateo, tumigil ka sa pananakit. Hindi nakinig si Mateo at hinampes pa rin ng malakas ang puwitan ng bata. Sa sandaling iyon, isang figure ang biglang sumulpot dito na kasing bilis ng kidlat. Isang matandang lalaki ang may kahangahangang momentum habang nakatingin kay Mateo nang may galit na tingin at sumigaw ng malakas, saan nanggaling ang baliw na ito, para talagang tamaan. Tamaan si Little Talon. Aray! Ang sakit! Ang puwet ko! Rufus, bibilasan mo at iligtas mo ako! Sigaw ni Little Talon. Talagang malakas ang suntok na ginawa ni Mateo. Sobrang sakit talaga ng nararamdaman ng bata ngayon. Sumulyap si Mateo kay Rufus at malamig na sinabi, ito ba ang anak ng pamilya mo? Nagulat si Rufus at agad na tumango at sinabing, tama. Sa pagkakataon ito lang tumigil si Mateo. Inihagis niya si Little Talon kay Rufus at malamig na sinabi, anak ng pamilya mo, kailangan mo siyang disiplinahin ng mabuti. Umaarte na parang matanda, gustong pumatay ng tao sa isang iglap. Magaling ang talento ng batang ito, hindi siya dapat mapunta sa masasamang gawain. May kakaibang ekspresyon sa mukha si Rufus. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinenyasan, at sinalo niya si Little Talon. Tumulo ang luha at plema ni Little Talon, mukhang lubhang kaawa-awa. Lolo Do, tulungan mo akong tingnan. Hindi ko maramdaman ang puwitan ko ngayon, singhutin mo. Gaya ng sabi niya, itinaas niya ang maliit niyang puwitan, halos pumatay ng tao sa kakyutan. Madilim ang ekspresyon ni Rufus Do. Nang ibaba niya ang pantalon ni Little Talon, natuklasan niyang matingkad na pula ang puwitan nito. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya at sinabing, puro ka, napakawalang awa ng mga suntok mo ha. Mukhang gusto mo nang mamatay. Itinaas ni Rufus ang kanyang ulo, at biglang lumabas ang aura ng True God Realm. Labis na nagbago ang mga mukha ng lahat. Pero nang muling tumingin si Rufus kay Mateo, natuklasan niyang kasalukuyan itong nakaupo roon, si Treasure Pig ay masayang kumakapit sa palad ni Mateo. Oh! Ang masayang sigaw ni Treasure Pig ay nagpagulat kay Rufus. Ang malakas na aura ay naglaho rin sa hangin. Tumingin si Rufus kay Little Talon ng may gulat na ekspresyon habang sinasabi, Little Talon, ito. Tumigil na rin sa pag-iyak si Little Talon, puno ng gulat ang kanyang mga mata nang tumingin kay Mateo. Nang marinig ang sigaw ni Rufus, tumango siya at sinabi sa seryosong boses, baboy na kayamanan, ngayon lang siya umiyak ng ganito kasaya. Paano nagawa ito ng batang ito? Ungol. Ang batang kulay rosas na si Treasure Pig ay nagkaroon ng masayang anyo at sa wakas ay kinain ang lahat ng mga gamot na nasa kamay ni Mateo. Pagkatapos, yumuko ang kanyang leeg at bumagsak siya sa lupa, at nakatulog ng maligaya. Kinuha ni Mateo ang Treasure Pig at ibinalik ito kay Little Talon at malamig na sinabi, maliit na hambog na bata, huwag kang sumigaw tungkol sa pagpatay sa bawat galaw. Malinaw na gutom ang maliit na baboy na ito.
Pakainin mo lang ito hanggang sa mabusog at sapat na iyon. 1822. Ikaw. Ano ang pinakain mo sa kanya ngayon lang? Tanong ni Rufus na may gulat na tingin. Kilalang kilala ang mahirap pagsilbihan na si Treasure Pig na ito. Sa panahong ito, pinaghirapan niya ang lahat at hindi rin niya nagawang mapasaya si Treasure Pig. Ngayon lang, para mapino ang mga tableta, direkta pa niyang pinasabog pataas ang Pogen, at natangay pa ang bubong. Pero sino ang mag-aakala na ang isang batang bigla na lang sumulpat ng walang kaalam-alam ay casual na nagpakain ng kaunting kung ano at napabusog ng todo si Treasure Pig. Natigilan si Mateo nang sabihin niya, syempre naman medicinal pills yan. Hindi ba't sinabi lang ng hambog na batang to na mahilig kumain ng medicinal pills ang baboy na to? Nagkataon lang na may dala akong medicinal pills na pino ko noon at ipinakain ko sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Little Talon, may mahula si Mateo sa kanyang puso. Maaaring naamoy ng baboy na ito ang amoy ng mga gamot sa katawan niya, kaya naman desperadong samusok siya sa dibdib niya. Sa isang pagsubok, naging ganito nga. Pero laking gulat ni Mateo, ang tanggos pala talaga ng ilong ng Treasure Pig na ito. Kung titingnan ang hitsura nito, hindi nito naamoy ang nakapagpapagaling na halimuyak matapos siyang makita ngunit naamoy ito mula sa napakalayong lugar. Kakaiba talaga ang maliit na kulay rosas na baboy na ito. Humph! Huwag mong isipin na ligtas ka sa pagpapakain kay Treasure Pig hanggang sa mabusog. Lolo, patayin mo siya para sa akin. Ang lakas ng loob ng baliw na ito nasaktan ang puwitan ko. Hooray! Turo ni Little Talon kay Mateo at galit na sabi. Lumungkot ang mukha ni Rufus at agad siyang nagpakawala ng isang nakamamatay na anyo. Nagbago ang mukha ni Jacob at agad siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Ang lakas ni Rufus ay higit na mataas kaysa sa kanya. Bukod pa rito, kahit na mas masahol pa siya sa kanya, dahil sa pagkakakilanlan ni Rufus, hindi rin siya naglakas loob na gumawa ng kahit ano. Mateo, talagang hinahanap-hanap ng batang ito ang kamatayan. Nang makita ni Winslow ang eksenang ito, tuwang-tuwa siya hanggang sa halos mapatalo na siya. Ngunit sa oras na ito, biglang nagulat si Treasure Pig at kumalas sa yakap ni Little Talon nang may malakas na suntok, at hamarang sa harap ni Mateo, ipinakita ang mga ngipin nito kay Rufus. Ungol! Ungol! Ang baboy na ito ay parang tao. Nakita ng lahat na ibinubuhos niya ang kanyang sama ng loob. Nang makita ni Rufus ang eksenang ito, ang kanyang dating kahangahangang momentum ay agad na naglaho. Nang makita ni Little Talon ang eksenang ito, galit na galit siyang nagsabi, ikaw na hanggal na baboy, walang utang na loob at nakakalimutan ang aking kabaitan. Halika rito para sa akin. Umiling si Treasure Pig at direktang tumalikod, ang itsura ay napaka-arrogant. Galit na napatalon si Little Talon at sinabing, ikakagalit ko to. Ikakagalit ko to. Kung may kakayahan ka, sundan mo ang batang to sa hinaharap. Huwag mo na akong hanapin pa. Parang bata lang ang boses niya at wala man lang kahit anong pagpigil. Akala niya noong una ay matatakot si Treasure Pig. Sino ang mag-aakala na si Treasure Pig ay tumalon at sumugod agad sa dibdib ni Mateo, at umiling pa kay Little Talon na parang nagpapakita ng lakas, napaka-cute. Nang makita ito ni Little Talon, galit niyang sinabi, walang utang na loob na lalaki, naputol na tayo. Pagkatapos magsalita, umalis na si Little Talon na parang matanda, habang nakalagay ang mga kamay sa likod. Nanigas si Rufus doon. Habang nakatingin kay Treasure Pig at muling nakatingin kay Little Talon, may halong pagtataka sa mukha niya. Bigla niyang nakita si Winslow sa tabi. Naging malungkot ang ekspresyon niya at sinabing, ikaw ba ang disipulong namamahala sa pang-araw-araw na pamumuhay ng Shadow Moon Sect? Nagmamadaling sinabi ni Winslow, oo, ganoon lang talaga. Hindi alam ni Winslow ang gusto ni Rufus at magsasampa na sana ng reklamo nang agad siyang putolan ni Rufus, ayusin mo na lang na manatili siya sa Upper Grove Court. Ano man ang kanilang mga kahilingan, tugunan mo sila sa abot ng iyong makakaya, lalo na ang batang iyon. Kung si Treasure Pig ay makaranas ng anumang abala sa panahong ito, papanagutin kita. Agad na naging pangit ng husto ang ekspresyon ni Winslow. Ang Upper Grove Court ang pangunahing tirahan ng Bamboo Grove Holy Realm. Kung isasantabi ang mga mararangyang pasilidad, ito rin ang lugar kung saan ang espiritual na enerhiya ay pinakasagana.
Kahit ang ranggong isang high clarity sect sa 12 sekta na higit sa antas ng True God ay wala ring kwalipikasyon para mamuno sa Upper Groove Court. Pinayagan talaga ni Elder Do na ang Shadow Moon sect ay mapunta sa Upper Groove Court para sa isang baboy. Sa anong batayan? Kalimutan na nila na sa Upper Groove Court sila nakatira, gusto pa niya na siya ang bahala sa lahat ng pangangailangan. Gusto nang iuntog ni Winslow ang ulo niya at mamatay ngayon din. Maliban sa katayuan ni Rufus, alam na alam niya. Sa mismong sandaling ito, tanging ang mga nabuwal ng ngipin lamang ang kaya niyang isubo sa kanyang tiyan. Sumusunod ang disipulong ito. Yumuko si Winslow at sinabi. Hindi pinansin ni Rufus si Winslow at agad na tumalikod para habulin si Little Talon. Ang mga tao ng Shadow Moon sect ay gumamit ng kakaibang ekspresyon para tumingin kay Winslow. Ngayon lang, gustong gamitin ng lalaking ito ang posisyon niya para makaganti sa personal na sama ng loob, kaya inilagay niya sila sa kamalig para ipahiya. Sino ang mag-aakala na sa isang kisap mata, malaki ang magiging pagbabago sa sitwasyon? Lumapit si Allen kay Winslow na may natatawang tingin habang binubukan niya ang kanyang bibig at sinabing, Senior Apprentice Brother Zoe, manguna ka. Nagitim ang mukha ni Winslow na parang ilalim ng akda at sinabi niya sa seryosong boses, bakit ka nagyayabang? Isang kontrabida na lasing dahil sa tagumpay. Humajejek si Allen at sinabing, Senior Apprentice Brother Zoe, kailangan mong bigyang pansin ang iyong mga salita. Pagagalitin mo kaming mga kontrabida, hindi matutuwa si Mateo. Kung hindi siya masaya, hindi rin matutuwa si Treasure Pig. Kung hindi masaya si Treasure Pig, alam mo na ang kahihinatnan. Tila pinagtitibay ang mga salita ni Allen, 2 beses na umungol si Treasure Pig sa dibdib ni Mateo at muling nakatulog. Nagbago ang mukha ni Winslow, pigil ang hininga, halos sumabog ang kanyang hininga. Ang mga disipulo ng templo ay palaging mataas at matayog sa harap ng mga sekta na nasa antas ng tunay na Diyos. Pero ngayon, kinailangan niyang makipagkompromiso dahil sa pagsasaalang-alang sa pangkalahatang interes, talagang nakakainis. Pilit na tiniis ang kahihiyan, huminga ng malalim si Winslow at sinabing, sumunod ka sa akin. Ang Upper Groove Court kumpara sa Woodshed ay talagang parang langit at lupa. Ang lugar na ito ay parang isang maliit na palasyo, mga pavilion na may umaagos na tubig, mga bahay at mga patio, lubos na mapanlikha. Pagpasok sa Upper Groove Court, isang pagsabog ng makapal na espiritual na enerhiya ang direktang tumama, dahilan para agad na sumigla ang ilang tao. Mayroong 12 patio rito. Pumili kayo ng sarili ninyong mga gamit. Kung mayroon, tawagan ninyo ako muli. Pagkatapos magsalita, palabas na sana si Winslow. Sa lugar na ito, ayaw na niyang manatili kahit sandali. Teka lang. Biglang bumukas ang bibig ni Mateo at sinabi. Nagbago ang mukha ni Winslow at seryosong nagsalita, may iba pa ba? Man! Kumunat ang noo ni Mateo, nagpapakita ng hindi pagkagusto. Labis ang pagkamuhi ni Winslow sa kanya, ngunit nagawa lamang niyang pahinain ang kanyang tono at sabihin, maaari ko bang itanong kung mayroon pa bang iba si Junior Apprentice Brother Croswell? Ngumiti si Mateo at sinabing, parang ganoon na nga. Sandali lang, bibigyan kita ng listahan, ikaw ang maghanda ng isang batch ng rank 5 spirit medicines para sa akin. Hindi marami ang mga gamot na nasa ranggong ika-5 espiritu na nasa kamay ni Mateo, hindi nito kayang tiisin ang pagkonsumo nito. Ang Bamboo Grove Divine Temple ang nangungunang pangkat ng Bamboo Grove Void Realm. Hindi dapat maging problema ang mga spirit medicine na nasa ranggong ika-5 ranggo lamang. Napakagandang pagkakataon para magsanay ngayon, kung hindi niya ito sinamantala, hindi ba't nakakapanghinayang ito? Gayunpaman, hindi napigilan ni Winslow na umitim nang marinig ito at naisip na lang niyang magliyab ang kanyang mga mata nang biglang umikot ang kanyang mga mata at tumango, sige, hihintayin kita. Napakalaki ng Upper Groove Court, pumili ang 5 tao ng tigi-isang courtyard at gumawa ng listahan si Mateo. Di nagtagal, iniabot ni Mateo ang listahan kay Winslow. Nang sandaling kinuha ito ni Winslow at tiningnan, halos lumuwa ang mga mata niya. Ang batang ito ay talagang humihingi ng napakataas na presyo. Sa listahan, nakalista ang ilang daang uri ng rank 5 spirit medicines. Maliban na lang kung ito ay isang elder level existence, kung hindi, sino ang may autoridad na magpakilos ng napakaraming rank 5 spirit medicines?
Akala ba talaga niya ay hahayaan siya ng isang baboy na kumilos ng walang ingat ng walang takot sa sinuman sa Bamboo Grove Holy Realm? Kailangang malaman ng isa, ang lugar na ito ay teritoryo ng templo, ang kataas-taasang pinuno ng Bamboo Grove Void Realm. Paglabas ng Upper Grove Court, sinabi ni Winslow nang may malamig na tawa, "Hey, ang katayuan ni Elder Chai na namamahala sa Spirit Medicines Hall ay hindi mababa kay Elder Do. Gusto kong makita kung maaasahan mo ba ang isang baboy para tiisin ang kanyang puot." 1823. Dala ang listahan ni Mateo, dumiretso si Winslow sa Spirit Medicines Hall. Totoo nga, nang makita niya ang listahan, natakot ng husto ang senior apprentice brother na nasa loob at agad siyang itinapon sa labas. Senior apprentice brother Song, hindi ang mga gamot na ito para sa mga espiritu ang gusto ko. Pinapante ako ni Elder Rufus sa mga tao ng Shadow Moon Sect sa Upper Grove Court. Hiniling niya sa akin na alagaan silang mabuti at tugunan ang anumang kahilingan. Sa huli, pagpasok nila, naisip nila ang listahang ito at ibinigay sa akin, iginiit na kukunin ko sila, wala na rin akong ibang magawa. Sabi ni Winslow nang may malungkot na tingin. Nang marinig ni Senior Apprentice Brother Song ang paliwanag ni Winslow, hindi niya maiwasang magtaka. Elder Rufus. Sekta ng Shadow Moon. Ito. Anong nangyayari? Mapait na ngumiti si Winslow at sinabing, paano ko malalaman kung ano ang nangyayari? Utos ni Elder Do, kaming mga disipulo ay hindi rin nangangahas na hindi makinig. Senior Apprentice Brother Song, bakit hindi? Iulat mo ang bagay na ito kay Elder Chai at hayaan siyang gumawa ng pangwakas na desisyon. Naging malungkot ang ekspresyon ng Senior Apprentice Brother Song, pakiramdam niya ay may katuturan ang sinabi ni Winslow. Ang mga usapin sa pagitan ng mga malalaking tao, dapat silang maging mas maingat. Kaya naman, isinama niya si Winslow upang hanapin si Elder Chai. Inulit ni Winslow ang mga sinabi niya kanina at pinaganda ang mga detalye habang sinasabing, napaka-arrogant ng batang iyon na nagngangalang Mateo, binabaliwala ang ating templo dahil umaasa siyang mayroon siyang mga ginintoang salita ni Elder Do, at sinabi pa niya na kung hindi makukuha ng disipulong ito ang mga gamot na pang-espirito, palalayasin niya ang disipulong ito sa templo. Ang disipulong ito. Totoo nga, nang marinig ito ni Elder Chai, galit na galit niyang sinabi, walang hiya. Kailan magiging arrogant ang Shadow Moon Sect hanggang sa tumingin ito sa templo? Ikaw ang manguna. Gusto kong makita kung anong karapatan ng Shadow Moon Sect na manatili sa Upper Grove Court. Si Rufus ba ang matandang punk na iyon na puno ng katandaan at gulo ang ulo? Nang makitang galit si Elder Chai, nakaramdam si Winslow ng kasiyahan sa kanyang sarili. Gusto niyang makita kung sino pa ang makakapagprotekta sa iyo gamit ito. Sino si Mateo? Lumabas ka rito para harapin ang tandang lalaking ito. Agad na kumalat ang ungol ni Elder Chai sa buong Upper Grove Court, na ikinabahala rin ng ilang tao na pumunta at manood. Ang pinakamabilis na reaksyon ni Jacob ay ang nangyari. Nang lumabas siya at makitang ang Elder Chai ang nag-aalab sa galit, hindi napigilan ng ekspresyon niya ang magbago at sinabi niya habang nakahawak ang mga kamay, si Zin Chai pala yan. Ano bang pagkakamali ang nagawa ni Mateo, para magalit ng ganito si Brother Zin Chai? Nang makita ng mga taong pumunta para manood sina Jacob pati na rin si Queenie at ang iba pang sunod-sunod na lumabas, hindi mapigilan ng bawat isa sa kanilang mga mata ang pagluwa. Hindi ba't si Jacob ito ng Shadow Moon Sect? Bakit nananatili sa Upper Grove Court ang kanilang Shadow Moon Sect? Nabalitaan kong ang Upper Grove Court ay partikular na ginagamit para sa pag-aliw sa mga matatandang nagmula sa Inner Isla. Ngayon lang kami nakapunta roon. Sa palagay ko ay pumasok sila sa Upper Grove Court nang walang pahintulot. Sa pagkakataong ito, ikinagalit ni Elder Zin Chai, may magandang palabas na dapat panoorin. Ang mga taong ito ay narito upang lumahok sa Bamboo Grove Martial Conclave. Nang makita nila na ang Shadow Moon Sect ay talagang naka-check-in sa Upper Grove Court, bawat isa ay labis na nagulat. Ang Shadow Moon Sect ay nasa middle lower standard lamang sa mga sect na nasa True God level. Paano sila nagkaroon ng kwalipikasyon para manatili sa Upper Grove Court? Sa palagay niya ay sila ang nag-check-in ng walang pahintulot at nalaman ito ni Zin Chai, kaya naman siya nagagalit ng husto. Kilala ang Zin Chai na ito sa pagiging maingtin ang ulo. Bawat isa sa kanila ay nagkikimkim ng emosyon na parang nanunood at nanunood lang ng palabas. Hampas.
Agad na inihagis ni Zinchai ang listahan sa mukha ni Jacob, hindi man lang ipinakita sa kanya, ang elder ng True God Realm na ito, kahit kay titing na mukha, at sinabi sa seryosong boses, anong pagkakamali ang nagawa niya. Ikaw mismo ang tumingin. Ang punk na ito na nagngangalang Mateo ay talagang itinuturing ang templo bilang iyong Shadow Moon sect. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, ito ay ilang daang uri ng rank 5 spirit medicines. Ang galing naman ng mga sinasabi mo. At saka, sino ba kayo, para manggahas na manatili sa Upper Grove Court? Ngayon na. Agad-agad. Agad-agad. Umalis kayo rito para sa akin. Kinuha ni Jacob ang listahan at tiningnan, habang hindi niya kayang itikom ang kanyang bibig ng matagal. Akala niya ay basta-basta lang gusto ni Mateo ng mga gamot na may espiritu. Hindi niya inaasahan na sa sandaling hiningi ito ni Mateo, daan-daang uri pala ito. Akala ba talaga ng batang ito na ang mga gamot sa espiritu ng templo ay mga repolyo sa tabi ng kalsada? Medyo nailang ang ekspresyon ni Jacob nang sabihin niya, ito. Malamang may hindi pagkakaunawaan. Pero ang pananatili namin sa Upper Grove Court ay personal na sinabi ni Elder Rufus. Nang marinig ito ni Zinchai, namutla ang kanyang mukha, at sinabing, Jacob, ginagamit mo ba si Rufus para pilitin ako? Sa tingin mo ba sa Bamboo Grove Holy Realm na ito, kailangan pa rin niya akong bantayan? Nagbago ang mukha ni Jacob at alam mali ang sinabi niya. Narinig na rin niya dati na mainitin ang ulo ng Zinchai na ito. Dahil dito, hindi naging madali ang paglilinis ng kalat. Kapatid na Zinchai, payapain mo ang galit mo. Hindi yan ang ibig sabihin ni Shu, nagmamadaling sabi ni Jacob. Marangyang ikinuyom ni Zinchai ang kanyang mga manggas at sinabing may malamig na sanggal, sinasabi mo man o hindi, ngayon na, agad-agad, lumayo ka agad sa akin. Sa loob ng 3 hininga, kung hindi pa rin kayo aalis, huwag ninyong sisihin ang matandang ito sa hindi pagiging magalang. Una. Katulad ng isang makapangyarihang True God, hindi man lang nagpakita ng sama ng loob si Zinchai kay Jacob, at agad na nagsimulang magbilang pababa. Sa paningin niya, si Jacob ay isa lamang taong sapilitang inaapi. Ang ekspresyon ni Jacob ay walang kapantay na pangit, ang lalaking ito ay masyadong walang katwiran. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumabas si Mateo ng Upper Grove Court at sinabing walang pakialam, Elder Shu, dahil pinalis tayo ng elder na ito, umalis na lang tayo. At saka, yung mga spirit medicines, huwag magbigay tapos huwag magbigay, ano ang dahilan kung bakit mainitin ang ulo mo? Lumungkot ang mukha ni Zinchai at sinabing, ikaw ba yung batang lalaking nagngangalang Mateo? Ngumiti si Mateo at sinabing, Junior Mateo, nagbibigay galang kay Elder Chai. Malamig na sumangot si Zinchai at sinabing, ang isang disipulo ng isang simpleng sekta na nasa antas ng tunay na Diyos ay nangahas na maging walang pigil, na walang kahit kaunting respeto sa templo. Ngayon, kung hindi ka tuturuan ng leksyon, iisipin mo talagang isa kang henyo. Pagkatapos magsalita, biglang lumabas ang aura ni Zinchai sa True God Realm, iniabot ang kanyang kamay at hinawakan si Mateo. Agad na umatake si Zinchai, hindi binigyan ng pagkakataon si Mateo na gumanti. Nakaramdam lamang si Mateo ng kapangyarihang bumalot sa kalangitan at tumakip sa lupang dumidampi sa kanya. Nagbago ang mukha ni Mateo, hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay ganoon pala kawalang katwiran. Bigla, isang bukol ng kulay rosas na bagay ang lumabas mula sa dibdib ni Mateo at nagsimulang umungol kay Zinchai. Nang makita ni Zinchai si Treasure Pig, hindi napigilan ng ekspresyon niya ang magbago at dali-dali siyang umatras at sumigaw, T Treasure Pig. Ibinuka ni Treasure Pig ang mga ngipin nito kay Zinchai, isang anyo ng mapanglo na galit. Nahihiyang tumingin si Zinchai at nakangiting sinabi kay Treasure Pig, pasensya na, hindi ko alam na nandito ka pala, Treasure Pig. Tila hindi ito pinaniwalaan ni Treasure Pig at ibinunyag pa rin ang mga ngipin nito kay Zinchai. Ngumiti si Zinchai nang may pag-aalangan at sinabing, sige, aalis na ako agad. Aalis na ako agad. Iyan. Magpatuloy kayong lahat sa Upper Grove Court. Kapatid na Jacob, Mateo, dahil iyan ninyo kayong pumasok, huwag kayong manatili sa labas. Malakas ang hangin sa labas, mag-ingat kayo na huwag sipunin. Paf! Namutla pa nga sa takot si Queenie nang makita niyang umatake si Zinchai ngayon lang. Pero ngayon, kinikiliti siya sa kinikilos ng Zinchai na ito. Napahiya si Zinchai.
Bigla siyang may naisip. Napahawak siya sa ulo at sinabing may napagtanto, "Sige, Kuya Jacob, ibalik mo sa akin ang listahang ginawa ni Mateo. Uutusan ko ang mga tao na ihanda ito agad. Ngayon, siguradong ipapadala ko ito kay Mateo." Nawala ng malay ang lahat sa biglaang pagbabago ni Zinchay. Labis na nagulat ang lahat, hindi nila alam kung saan nagmula ang pink na baboy na ito, at kung ano ang kaugnayan nito sa Shadow Moon Sect. Pagkatapos sabihin ang lahat ng ito, tumalikod si Zinchay at naghandang umalis, at nagkataong nakita niya si Winslow sa likuran niya. Hampas! Isang malakas na sampal ang narinig, kasunod ang sigaw ni Zinchay. Sumigaw siya, "Gago ka! Bakit hindi mo sinabi sa akin na nandito pala ang baboy na may kayamanan?" 1824. Ano ba yung baboy na kayamanan na yon? Dahil walang sinasabi si Zinchay, wala ring nakakaalam. Pero alam ng mga tao na ang cute na pink na beak na ito ay talagang may pambihirang pinagmulan. Maliban na lang, wala akong ideya kung bakit napakalapit ng baboy na ito kay Mateo. Labis itong ikinainggit ng lahat ng sekta. Pagbalik sa Spirit Medicine Hall, inutusan ni Zinchay ang mga tao na ihanda agad ang mga gamot para sa espirito na nasa listahan. Inutusan niya na gaano man kahirap, dapat nila itong ihanda ngayon, at pagkatapos ay ihatid sa Upper Grove Court. Sa wakas, bumalik siya sa kanyang tirahan, pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Napakalapit, napakalapit. Rufus, itong sampay na ito, muntik nang lokohin ang iyong ama. Pero bakit lilito dito ang baboy na yaman? Maaari kayang nandito rin ang Panginoong iyon. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Zinchay na mabahala at pagpawisan ng malamig. Sa Upper Grove Court, tirahan ni Mateo, nakahiga si Treasure Pig sa kama, mahimbing na natutulog. Nakalaylay pa ang laway sa gilid ng bibig nito, na para bang kumakain pa rin ito ng masasarap na pagkain habang natutulog. Ang maliit na bagay na ito ay talagang parang baboy, bukod sa kumakain, natutulog pa ito. Tiningnan ni Jacob ang natutulog na baboy na may kayamanan at may pagkamangha ang sinabi, at marahang tinanong si Mateo, ano ang pinagmulan ng maliit na bagay na ito, para matakot sina Rufus at Zinchay sa kanya. Ngumiti si Mateo ng mapait at sinabing, paano ko malalaman? Pero hindi ba dapat mas inaalala mo ang batang iyon? Nagulat si Jacob at nag-aalinlangang nagsalita, ang ibig mong sabihin. Si Little Talon. Hindi ba't isa lamang siyang bata? Kahit alam niya ang batas pangkalawakan, tila ordinaryo lang ang lakas niya, tama ba? Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi nga malakas ang lakas niya, pero huwag mong kalimutan ang mga sinabi niya kay Treasure Pig. Maaaring siya ang disipulo ng amo o inapo ni Treasure Pig. At ang may-ari ni Treasure Pig ang tunay na may malaking potensyal. Nagbago ang mukha ni Jacob, malinaw na hindi siya nag-isip ng kasing lalim ni Mateo. Sa kasalukuyan, dahil sa tip ni Mateo, agad siyang nagulat at pinagpawisan ng malamig. Para magawa niyang katakutin ang dalawang dakilang elder ng tunay na Diyos, anong klaseng pag-iral ang mahalagang taong nasa likuran niya? Ang mahalagang taong ito. Tumanggaw si Mateo at sinabing, bagamat napakalaki rin ang agwat sa pagitan ng True God Realm at True God Realm, para matakot sila ng husto kapag nakakita ng alagang hayop, ang mahalagang taong iyon ay malamang na isang Empyrean powerhouse. Sus Mariosep. Kahit matagal na siyang handa sa pag-iisip, nabigla pa rin si Jacob sa sinabi ni Mateo. Ang makapangyarihang Empyrean. Kahit sa Heavenspan World, ang mga Empyrean powerhouse ay mga ganap na soberano sa isang rehiyon, isang pag-iral na nangingibabaw sa lahat ng buhay. Ang mga tunay na Diyos at mga Empyrean, parehong nagmula sa dalawang magkaibang mundo. Bagamat malakas si Jacob, maliban na lang kung may aksidente, ang Empyrean na nasa kaharian na ito ay nahiwalay sa kanya. Sa Bamboo Grove Void Realm, halos walang sino man ang nakakita ng mga Empyrean powerhouse. Ito ay isang lubhang misteryosong grupo, mga Diyos na nakatayong mataas sa ibabaw ng karamihan, mga pag-iral na inaasam ng lahat ng may buhay. Paanong hindi mabibigla si Jacob? Sa totoo lang, labis din na naantig ang puso ni Mateo.
Noon pa man sa Immortal Grove World, narinig na niya ang tungkol sa mga Empyrean powerhouse. Mula ngayon, ito ang unang beses na naging ganito siya kalapit sa isang makapangyarihang Empyrean. Noon, parehong hinulaan ni Kunwo at Dustless na imposibleng marating niya ang kaharian ng Empyrean. Pero ngayon, tila hindi na siya ganoon kalayo sa Empyrean realm. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kanya didikitan. Dapat ito ang unang beses na magkikita tayo. Biglang sabi ni Jacob. Ngumiti si Mateo at sinabing, malamang, ang target nito ay ang mga gamot na nakainom sa akin. Naguguluhang sabi ni Jacob, ang mga gamot na ginagamit mo. Si Elder Do ay isang 6-star alchemy god, kaya bang mas malala pa ang mga gamot na nililinis niya kaysa sa iyo. Bukod pa rito, hindi lang si Rufus ang mga alchemist ng templo. May mga taong mas malakas pa sa kanya. Bakit ka naman pipiliin ang treasure pig na ito? Natawa si Mateo nang marinig iyon at sinabing, Elder Shu, paano mo gustong sagutin ko ang tanong mo? Sabi ni Jacob, syempre, kailangan mong sumagot ng totoo. Tunay ngang mausisa siya kung anong kakaibang aspeto mayroon si Mateo, para hindi mag-atubiling makipag-away si treasure pig kay Little Talon. Walang magawa si Mateo at ang tanging nasabi na lang niya ay, syempre naman, natural lang dahil mas maganda ang kalidad ng mga gamot ko kaysa sa kanila. Natigilan si Jacob at natatawang pinagalitan, ikaw na punk, hindi ka nag-iisip ng draft kung nagyayabang ka. Paano magiging ganito ang naiisip mo sa lakas ng isang 6-star alchemy god? Kalimutan mo na, ang ganitong bagay, baka kapalaran na. Ngumiti si Mateo at nagkibit balikat, at hindi na nagsalita. Napakataas ng kahusayan ni Xinchai, ipinadala niya ang lahat ng mga gamot na nasa ranggong ikalimang espirito ng araw ding iyon. Nang makita ni Mateo ang nakasisilaw na hanay ng mga gamot na espirito, labis din siyang natuwa. Noon pa man ay nag-aalala na siya tungkol sa problema ng mga spirit medicine pagkatapos ng ikalimang ranggo. Ang pagnanais na maging isang kwalipikadong 5-star alchemy god ay natural na nangangailangan ng maraming dami ng mga spirit medicine para makapagsanay. Ngayon, kay Treasure Pig, ang bagay na ito ay nalutas ng madali. Mayroon pang kalahating buwan bago ang Bamboo Grove Martial Conclave. Magagamit na lang ni Mateo ang panahong ito para maging mahusay sa rank 5 Divine Pills. Pagkalipas ng 3 araw, isang payat na figure ang palihim na pumasok sa Upper Grove Court. Ang kanyang figure ay pabago-bago at lubhang mahirap hanapin. Sa isang kisap mata, sumilip siya sa kwarto ni Mateo. Isang tingin lang at nakita niya ang baboy na naglalaway sa kama, at agad na bumubuga ng usok mula sa 7 butas nito dahil sa galit. Putok! Array! Humakbang si Little Talon at agad na tila nabangga sa pader, noontog hanggang sa sumakit ng husto ang kanyang ilong. Alam pa nga ng batang ito kung paano magtakda ng restriction sa espasyo. Akin na si Treasure Pig. Anong karapatan niya? Galit na sabi ni Little Talon. Sa loob ng 3 araw na paghihintay, wala ni Katie ting na senyales ng pagbabalik si Treasure Pig. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Little Talon at nais niyang palihim na nakawin si Treasure Pig. Pero malinaw na minamaliit niya si Mateo. Pamilyar na pamilyar si Mateo sa batas pangkalawakan, paano niya nagawang hayaang pumasok ang mga tao sa silid. Sa sandaling iyon, isang patong ng mga alon ang lumitaw sa kalawakan, lumitaw ang figure ni Mateo. Nang makita ni Little Talon si Mateo, nagliyab ang kanyang mga mata habang sinasabi, Punk, anong ibig sabihin nito? Akin ang baboy na yaman. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, hindi mo ba puputulan ang lahat ng koneksyon mo sa kanya? Nabulunan si Little Talon nang marinig iyon at sinabing may malamig na sanggal, iyan. Mga salitang sinabi lang iyan dahil sa galit. Bukod pa rito, ang pagsunod sa iyo ni Treasure Pig ay kakaiba na sa loob ng ilang panahon. Huwag mong isipin na paminsan-minsan ay sa pamamagitan ng pagpino ng ilang disenteng dekalidad na gamot, mapipilitin kang ipagkatiwala sa iyo si Treasure Pig. Para sabihin ko sa iyo, napakapili ng bibig ni Treasure Pig. Oh, kung gayon kapag handa na itong bumalik, hahayaan ko na lang. Relax ka lang, hindi ko ito sasakmalin ng sapilitin, malamig na sabi ni Mateo. Wala nga sa isip niya na gawing kanya ang baboy na kayamanan.
Hindi niya kayang palakihin ang maliit na baboy na ito. Kung araw-araw ay kumakain siya ng mga gamot, paano niya ito kayang palakihin? Nang marinig ang sinabi ni Mateo, humupa ang ekspresyon ni Little Talon. Pagkatapos ay sinabi niya sa parang batang boses, maaari mong pagandahin ang mga gamot na magpapabusog kay Treasure Pig, kaya malaki talaga ang iyong potensyal. Paano kung ganito? Ipapatawag kita ni Rufus bilang isang disipulo, sumunod ka na lang kay Rufus sa hinaharap. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at umiling habang sinasabing, kinikilala mo ba siya bilang aking guro? Hindi ako interesado. Hindi niya ako kayang turuan. Nang marinig ito ni Little Talon, nagalit siyang muli at sinabing, ikaw na batang to, hindi mo talaga alam kung paano pahalagahan ang mga pabor. Kaka-rating mo lang sa Celestial Deity Realm, sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka talaga? Alam mo ba kung gaano karaming tao sa Bamboo Grove Void Realm ang gustong kilalanin si Rufus bilang master, pero wala kang paraan? Sino ka sa tingin mo, na kahit isang 6-star alchemy god ay hindi ka kayang turuan? Hindi siya naabala ni Mateo. Habang pinipitik ang kanyang palad, lumitaw ang ilang medicinal pill sa kanyang palad. Sa sandaling lumitaw ang mga gamot, ang natutulog na Treasure Pig ay tila tinamaan ng kidlat, naging isang guhit ng kulay rosas na liwanag at sumugod patungo kay Mateo. 1825. Ungol. Ungol. Mabilis na kinain ni Treasure Pig ang ilang medicinal pills na nasa kamay ni Mateo. Ngunit ang tingin ni Little Talon ay naging makahulugan, at tumingin kay Mateo ng may pagkamangha. Ikaw. Ang pinakain mo kay Treasure Pig ngayon lang ay mga Void Spirit Divine Pills. Tumaas ang kilay ni Mateo at sinabing, ha? Ikaw, itong hambog na batang to, may alam ka pa rin ba, para malaman na Void Spirit Divine Pills pala yan sa isang sulyap lang. Mabilis kumain si Treasure Pig kanina lang, isang kisap mata lang iyon pero malinaw na nakita ni Little Talon. Bahagyang nagpakita ng kaseryosohan ang mukha ni Little Talon at sinabi niya, ang mga gamot na ito ay pinino mo ba? Walang imek na sinabi ni Mateo, hindi ko pinino, maaari kayang pinino mo sila. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Little Talon ay may pagkakomplikado na hindi naaayon sa kanyang edad. Halatang halata na gulat siya. Imposible yan. Nakarating ka sa Celestial Deity Realm sa loob lamang ng ilang taon. Sa sobrang liit ng panahon, paano mo mapipino ang rank 5 Void Spirit Divine Pills? Hindi makapaniwalang sabi ni Little Talon. Hindi naman sa imposibleng pinuhin ang mga Void Spirit Divine Pills. Ang gusto lang talaga nitong pinuhin ang mga Void Spirit Divine Pills ay walang dodang nangangailangan ng mahabang panahon. Mga henyo ng alchemy daw, kahit na mga henyo ito sa mga henyo, imposible ring maunawaan ang paraan upang pinuhin ang mga Void Spirit Divine Pills sa loob ng ilang taon. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi kaya ng iba, pero hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Bahagyang naniningkit ang mga mata ni Little Talon at sinabing, imposible, hindi ako makapaniwala. Pinahihit ni Mateo ang tainga ni Little Talon at kinaladkad ito palabas. Nasasaktan si Little Talon at sumigaw, Aray, bitawan mo ako. Puro kalokohan, kumain ka ba ng puso ng oso o apdo ng leopardo? Para talagang pilipitin ang mga tainga ko. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, pinasok mo ang bahay ko nang walang pahintulot. Hindi pa kita naaayos, ano kaya kung kurutin kita ng kaunti? Galit na galit si Little Talon. Ngunit, dahil mahusay si Mateo sa batas pangkalawakan, wala siyang lakas para lumaban. Sa oras na ito, biglang umikot si Treasure Pig sa harap ni Mateo at gumamit ng nakakaawang ekspresyon para tingnan siya, tila nagmamakaawa. Nagulat si Mateo, ngunit saka lamang ito kumawala. Tinignan ni Little Talon si Treasure Pig nang may pagkamuhi at pabulong na sinabi, kahit papaano ay mayroon ka pa ring kaunting konsensya. Tila nang hihingi ng pabor si Treasure Pig, habang hinihimas ang pantalon ni Little Talon. Tunay nga, lalong gaman ang ekspresyon ni Little Talon. Ngunit galit pa rin niyang sinabi, baboy na yaman, sabihin mo na sa akin ngayon, gusto mo ako o siya. Sa sandaling iyon, tumingin si Treasure Pig kay Little Talon at kay Mateo, ang blankong mukha ay nagpapakita ng isang mahirap na tingin.
Malinaw na hindi kayang mawalayan ni Treasure Pig ang kahit sino. Biglang nagsalita si Mateo, hindi mo ba pinapahirapan ng ganito si Treasure Pig? Sabi ni Little Talon sa parang batang boses, alaga ko si Treasure Pig, kaya kung gawin ang kahit anong gusto ko, responsibilidad mo ba yan? Biglang naging matalim ang ekspresyon ni Mateo, mainit ang tingin kay Little Talon habang sinasabi mo ba na? Alaga mo si Treasure Pig. Tinitigan ni Mateo si Little Talon hanggang sa medyo nanginig ang balahibo nito. Itinaas niya ang kanyang maliit na ulo at sinabing walang tigil, ang ibig kong sabihin, alagang hayop iyon ng lolo ko. Kung gayon, hindi ba't alaga ko iyon? Naningkit ang dalawang mata ni Mateo at nagtanong, sino ang lolo mo? Tumikim si Little Talon at sinabing, mamamatay ka sa takot kapag sinabi mo yan. Kaya, hindi ko sasabihin sa iyo. Hindi nagsalita si Mateo, ngunit ayon sa kanyang mga hula, ang lolo ni Little Talon ay malamang na isang Empyrean powerhouse. Dahil walang sinasabi si Little Talon, walang balak si Mateo na pilitin ito. Alinman sa dalawa, ang ganitong antas ng kapangyarihan ay hindi rin ang kaya niyang kaharipan sa kasalukuyan. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, bumalik ka na, hanggat handa si Treasure Pig na umalis, hindi ko ito pipigilan. Pero, kung matuklasan kong palihim kang pumasok muli sa aking tahanan, hindi na iyon kasing simple ng pagpisil ng iyong mga tainga sa susunod. Nang makita ang masamang balak ni Mateo, hindi na mamalayang nahawakan ni Little Talon ang kanyang puwitan. Malinaw sa isip niya. Napaisip si Little Talon at sinabing, hindi na ako aalis. Gusto kong manatili kasama si Treasure Pig. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, hindi pwede. Gayunpaman, muling tiningnan ni Treasure Pig si Mateo nang may kaawa-awang tingin, ang maikling pigtail nito ay walang tigil na kumakaway. Kahit na determinado si Mateo na pumatay, hindi niya mapigilan ang cute na atake ni Treasure Pig. May utang siyang loob kay Treasure Pig. Kung hindi dahil kay Treasure Pig, hindi rin siya makakapagproseso ng mga table tasks ayon sa gusto niya tulad ngayon. Walang magawa, bumantong hininga si Mateo at sinabing, sige, pero kung gusto mong manatili, makinig ka sa akin. Ang mga bagay na hindi ko pinapayagang gawin mo ay talagang hindi mo magagawa, naiintindihan mo. Humajejek si Little Talon at sinabing, sige, deal. Magre-refine ka na ba ng mga table tasks ngayon? Gusto kitang panooring magre-refine ng mga table tasks. Sabi ni Mateo, bago ang Bamboo Grove Martial Conclave, magpipino muna ako ng mga table tasks. Kung gusto mo akong panooring pinino ang mga table tasks, pwede, pero kung iistorbohin mo ako, umalis ka agad. Nang marinig ito ni Little Talon, tumango ang kanyang ulo na parang tambol. Hey! Gusto kong makita kung gaano kataas ang pamantayan mo sa pagpino ng peel. Kaya mong Pinoy ng rank 5 Void Spirit Divine Pills, hindi naniniwala ang Empyrean na ito kahit bugbugin pa hanggang mamatay. Naisip ni Little Talon sa kanyang puso. May independenteng silid para sa pagpino ng mga tableta ang Upper Grove Court. Sa loob, lahat ng uri ng pasilidad ay inihanda, at labis na nasiyahan si Mateo. Karga ni Little Talon ang natutulog na baboy na may kayamanan at tahimik na pinanood si Mateo na nagpipino ng mga tableta mula sa gilid. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging mas seryoso, at ang pagkamangha sa kanyang puso ay lalong lumaki. Ang antas ng pagpino ng peel ng batang ito ay isa ng ganap na obra maestra. Hindi nakakapagtaka na minamaliit niya kahit si Rufus, sinasabing ang matandang punk ay talagang walang paraan para turuan siya ng kahit ano. Kalimutan mo na si Rufus, kahit ako, pagdating sa pagpino ng rank 5 Divine Pills, ay hindi rin nangangahas na sabihin na mas malakas ako kaysa sa kanya. Ang batang ito ay mahigit 1,000 taon pa lamang sa Bone Age, paano ba siya nakapag-cultivate? Habang tumitingin si Little Talon, lalo siyang nabibigatan. Medyo hindi pa rin pamilyar ang teknik ni Mateo sa pagpino ng rank 5 Divine Pills. Pero relatibong pananaw lang iyon. Kahit hindi siya mahusay na gumanap, abot langit pa rin ang kanyang pagganap. Bukod pa rito, kasabay ng paglipas ng panahon, ang teknik sa pagpino ni Mateo ay lalong naging mahusay, at ang posibilidad na maabot ang antas ng langit ay lumiit din ng lumiit.
Sa ikalabindalawang araw, sinabi ni Little Talon, ang batang ito ay isa lamang natural-born alchemist, napakabilis ng kanyang pag-unlad. Talagang nakita na ng batang ito ang pinagmumula ng Great Dao, napakalakas. Kaya naman hindi na siya makagalaw nang makita siya ni Treasure Pig. Sa araw na ito, opisyal na nagsimula ang Bamboo Grove Martial Conclave. Nang lumapit ang mga disipulo ng Shadow Moon Sect, agad silang nasulyapan ng mga tao. Lalo na ang mga disipulo ng High Clarity Sect, Rui Sect, at ilang makapangyarihang sekta. Bawat isa sa nilang mga ekspresyon ay hindi pala kaibigan. Hey, Shenyang, kahit malakas ka pa, hindi ka pa rin makakatagal sa Upper Grove Court. Talagang nag-check-in ang grupo ng mga baguhang ito. Ang taong nagsasalita ay tinatawag na Zinlon, ang numero 1 tao ng Rui Sect, ang Peak Second Firmament Celestial Deity Powerhouse. Si Shenyang ang nangungunang disipulo ng High Clarity Sect. Ang kanyang cultivation ay nasa tugatog din ng Second Firmament Celestial Deity. Sumimangot si Shenyang at sinabing, ano ang ibig sabihin ng pananatili sa Upper Grove Court? Dahil lamang sa isang baboy. Bamboo Grove Martial Conclave, ang lakas ang nagpapasya ng lahat. Ang pananatili sa Upper Grove Court ay hindi rin nangangahulugan na maaari na silang makapasok sa banal na templo. Ngumiti si Zinlon at sinabing, nakausap ko na ang mga nakababatang kapatid, sa pagkakataong ito, dapat nilang ahitin ang Shadow Moon Sect. Hanggat makakasalubong natin ang mga disipulo ng Shadow Moon Sect, dapat silang matalo ng napakatindi. Tumango si Shenyang at sinabing, gusto ko ring makita kung anong mga pambihirang aspeto mayroon ng mga disipulo ng Shadow Moon Sect ngayong season. Nagpalitan ng tingin ang 2 taong ito, halatang may napagkasunduan sila ng palihim. Sa totoo lang, hindi lang sila, kundi ilang elder at disipulo ng makapangyarihang sekta ang pawang nag-aalala para sa Shadow Moon Sect na nananatili sa Upper Grove Court. 1826. 14 na sekta na nasa antas ng tunay na Diyos, 64 na disipulo ang nagtipon sa larangan ng pagsasanay. Ngunit ang atensyon ng lahat ay nasa Shadow Moon Sect, kay Mateo. Naramdaman ni Peggy ang mga titig na may masamang intensyon at hindi niya mapigil ang makaramdam ng takot. Elder Shu, bakit? Bakit nila tayo tinitingnan ng ganito? Malamig na sinabi ni Elder Shu, ang pananatili sa Upper Grove Court gamit ang ating lakas ay natural na magdudulot ng kanilang pagkadismaya. Kailangang malaman ng isa, kahit ang High Clarity Sect ay walang kwalifikasyon para manatili rito. Sa kalaunan, kailangan ninyong mag-ingat. Agad na naging napakapangit ng mga mukha ni Peggy at Allen. Sa mga nakalipas na araw, lahat sila ay nakakuha ng malaking benepisyo sa paglilinang sa Upper Grove Court. Ngunit ang benepisyong ito na natamo ay may kapalit din. Ang ganitong uri ng pagtrato na hindi tugma sa katayuan ng isang tao ay napakadaling pumukaw ng sama ng loob ng ibang tao. Ito ang hindi nila isinaalang-alang noon. Ito. Kasalanan lahat ito ni Mateo. Malungkot na sabi ni Allen. Nagreklamo rin si Peggy, oo nga, mahilig lang talaga ang lalaking ito na maging sikat. Nang marinig ito ni Mateo, hindi niya napigil ang umiling at tumawa kahit na hindi niya gusto. Likas na ito ng tao, kapag ito ay kapakipakinabang sa kanila, mararamdaman nila na natural at tama ito. Ngunit kapag may lumitaw na problema, mararamdaman nila na kasalanan mo ang lahat. Pero nagalit si Queenie at sinabing may malamig na ngiti, noong araw na nag-check-in kayo, hindi ba't masaya pa rin kayong sumasayaw? Kung hindi dahil kay Mateo, mananatili kayong lahat sa kamalig. Bilang mga disipulo ng isang sekta na nasa antas ng tunay na Diyos, ito ang inyong kaawa-awang dignidad. Sa oras na ito, yakap-yakap ni Little Talon si Treasure Pig. May boses na parang bata, ngunit umasal na parang isang senior habang sinasabi, gusto pa ba ninyong dalawa ng mukha o hindi? Nagmakaawa ba si Mateo sa inyo na manatili sa loob? O dahil ba sa nararamdaman ninyo na sa pamamagitan ng inyong lakas, hanggat hindi kayo tina-target, makakakuha kayo ng mga kwalifikasyon para makapasok sa templo? Hindi napigilan ng 2 tao ang mabulunan nang marinig nila ito. Ang maliit na demonyong ito ay hindi matanda ngunit hindi nagpapakita ng kahit anong ekspresyon kapag nagsasalita. Nagpalitan ng tingin ang 2 tao, at pareho silang natahimik.
Tama ang sinabi ni Little Talon, kahit hindi naka-target, imposible rin para sa kanila na makuha ang mga kwalipikasyon para makapasok sa templo. Nang marinig na sasali si Mateo sa Bamboo Grove Martial Conclave, naging interesado si Little Talon at nagpumilit na sumama kahit ano paman. Ang bawat Bamboo Grove Martial Conclave ay mayroong takdang bilang na 64 na katao na lalahok. Kung tungkol naman sa paglalaan ng mga lugar, ito ay inilaan sa iba't ibang pangunahing sekta ayon sa lakas ng sekta ng templo, na isinasaalang-alang ang mga pangyayari. Hindi naayos ang kota na ito, ngunit sa mga nakaraang sesyon, sa High Clarity Sect, Rui Sect, at ilan pang pangunahing sekta, bawat isa sa kanila ay may 7 hanggang 8 pwesto. Ang mga pwesto ng iba pang mahihinang sekta ay nabawasan naman. Ang Shadow Moon Sect ay mayroong 4 na pwesto. Itinuring itong hindi kakaunti, ngunit sa totoo lang, halos wala ng pag-asa. Tutal, sa 64 na tao, 5 lang ang natitirang pwesto. Ang Bamboo Grove Martial Conclave ay isang matinding labanan, ang conclave ay tatagal ng ilang buwan, o kahit isang taon. Ang mga disipulong kalahok sa Bamboo Grove Martial Conclave ay makikipaglaban. Araw-araw, 5 laban lamang ang isinasagawa, hanggang sa matapos ang lahat ng tao sa pakikipaglaban. Sa wakas, ang 5 taong may pinakamataas na antas ng tagumpay ang karapat-dapat na makapasok sa templo. Ang ganitong uri ng matinding labanan ay isang pagsubok sa lahat ng mga disipulo, at pagkakataon din para sa lahat ng mga disipulo. Ang mga disipulong nakadalo sa Bamboo Grove Martial Conclave ang pinakamahuhusay sa iba't ibang pangunahing sekta sa antas ng True God. Walang isa man ang pangkaraniwan. Kahit ang mga sektang iyon na mas mahina rin ay hindi maaaring maliitin. Sa mga laban noon, maraming halimbawa ng mga disipulo ng ilang makapangyarihang sekta na natalo ng mga disipulo ng maliliit na sekta. Bukod pa rito, sa loob ng ilang buwan, may mga taong natututo mula sa mga kalakasan ng ibang tao, ang kanilang lakas ay lalong lumalakas, at sa huli ay nakapasok pa sa top 5. Hindi naman sa hindi ito nangyari noon. Hawak ni Rufus ang isang parihabang jade tablet at sinabi sa malinaw na boses, "Sige. Ngayon, lahat, magturok ng banal na asensya sa jade tablet na ito. Automatikong tutulungan kayo ng jade tablet na makabuo ng numero at automatikong magpares." Ang Bamboo Grove Martial Conclave sa pagkakataong ito ay siya mismo ang namuno. Nang marinig iyon ng grupo ng mga disipulo, isa-isa nilang ipinadala ang kanilang banal na asensya. Sa loob ng ilang panahon, ang banal na asensya na may lahat ng uri ng kulay ay lumipad sa lahat ng dako sa himpapawid, at sa wakas ay na-inject sa jade tablet. Matapos ibuhos ng lahat ang kanilang banal na asensya, biglang sumabog ang jade tablet na may mga sinag ng makinang na liwanag, na naglalabas ng isang liwanag. Nakadisplay sa light screen ang mga numero ng lahat. Hinanap ito ni Mateo ng kaunti at natuklasan na ang numero niya ay nasa huling lugar, no. 64. Sa gitna ng karamihan, may biglang humagalpak ng tawa at nagsabing, "Hahaha, ang isang henyo na nanatili sa Upper Grove Court ay nasa no. 64 na pala, nakakatawa. Walang hiya talaga. Ang lakas niya, at ang galing niya pang manatili sa Upper Grove Court. Kung ako sa kanya, matagal na akong umalis." Habang tumatawa siya, marami ring tao ang natawa rin kasama niya. Ang mga salita ay puno ng pangungutya kay Mateo. Alam ng lahat na ang pananatili ng Shadow Moon Sect sa Upper Grove Court ay dahil sa pagkakasundo ni Mateo at ng baboy na iyon. Sa totoo lang, wala talaga siyang kwalipikasyon para manatili sa Upper Grove Court. Nalito si Mateo at tinanong si Jacob, "Anong nakakatawa sa no?" 64. Hindi pa nagsasalita si Jacob nang sumingit si Little Talon, "Hindi ka taga-labas na mundo, di ba? Para hindi mo man lang malaman ito. Ang jade tablet na nasa kamay ni Rufus ay tinatawag na Profound Realm Tablet. Matutukoy nito ng tumpak ang iyong kaharian sa pamamagitan ng iyong banal na asensya. Ikaw ang no. 64 na nangangahulugang ang iyong kaharian ang pinakamababa sa 64 na taong ito. Sino sa tingin mo ang dapat nilang kutsain kung hindi ikaw?" Nang marinig iyon ni Mateo, saka lamang niya napagtanto ang husay ng jade tablet na ito. Isa lamang itong salamin na nagpapakita ng demonyo, na nagpapakita sa iyo ng lahat.
Gayon din, sa unang yugto ng unang langit na celestial deity, ang kaharian ng bawat tao ay hindi maaaring maging eksaktong pareho. Linear lang ang cultivation realm. Kapag nag-cultivate pa ng isa pang araw, may posibilidad na maging mas mataas pa ang bakas na iyon kaysa sa realm ng ibang tao. Siyempre, dahil sa pagkakaiba sa mga pamamaraan ng paglilinang at pagkakaiba sa talento, ang bilis ng paglilinang ay mag-iiba. Bigla, muling nagpakita ng siksik na teksto ang maliwanag na screen. Sabi ni Rufus, nakadisplay na rito ang lahat ng laban ninyo. Opisyal nang magsisimula ang Bamboo Grove Martial Conclave simula ngayon. Kung ayaw ninyong dumalo sa laban ninyo, pwede kayong magdesisyon na huwag dumalo. Kung hindi kayo makakalaban, matatalo kayo. Pagkatapos magsalita, sinulyapan pa ni Rufus si Mateo makahulugan. May sumigaw, bukas na ang laban ng batang yan. Ang kalaban niya ay si Rigor ng High Clarity Sect. Mas kahanga-hanga pa ang presensya ni Mateo kaysa kay Shenyang ng High Clarity Sect at kay Zinla ng Rui Sect. Agad na nakita ng lahat ang kani-kanilang kalaban sa unang round, isa-isang kitang-kita ang nagmamalaking ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hey! Napakamalas talaga ng batang ito, nakasalubong niya si Rigor sa unang round pa lang. Bagamat si Rigor ang huling lugar ng High Clarity Sect, siya rin ang pick first Firmament Celestial Deity. Bukod pa rito, ang lakas niya ay mas malakas kaysa sa mga martial artist na kapareho ng ranggo ng ibang sects. Habang masiglang nag-uusap ang lahat, isang binata na nakalila ang lumapit kay Mateo at sinabing may pagtataka, ang talino ng Upper Grove Court, bukas, kailangan mong magbigay ng gabay. Siguraduhin huwag agad-agad na umamin ng pagkatalo. Kung hindi, lahat ay mabibigo. Paano kung 3 galaw? Hahaha. Isang malakas na tawanan ang narinig mula sa paligid. Ang binatang ito na nakalila ay natural na si Rigor nang walang duda. Maliban na lang, hindi siya lumapit para bumati, kundi para sadyang ipahiya si Mateo. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, masyado nang marami ang 3 galaw, 1 galaw lang. 1827. 1 galaw lang. Napakawalandiya ng lalaking ito, aaminin na ba nito ang pagkatalo? Agad na umani ng tawanan ang mga tao sa sinabi ni Mateo. Mayabang na sabi ni Rigor, mukhang pinadala ka talaga ng Shadow Moon Sect para gumanap bilang isang side character. Ang swerte mo lang, nagustuhan ka ni Treasure Pig. Sok. Akala ko ang lakas mo, nakakadismaya talaga. Gayon din ang First Firmament Celestial Deity, ngunit si Mateo ay nasa unang yugto pa lamang, habang si Rigor ay nasa tugatog. Hindi naman sa hindi kayang talunin ang maliit na kaharian na ito, kundi ang lakas ni Rigor ay napakalakas talaga noong una pa lang. Sa labas ng Bamboo Grove Martial Conclave, kaya pa niyang makipagpalitan ng suntok gamit ang ilang mga powerhouse ng Second Firmament Celestial Deity sa inisyal na yugto. Mga disipulo ng High Clarity Sect, wala ni isa sa kanila ang mahina. Ang puntong ito ay napagtibay na gamit ang maraming panahon ng Bamboo Grove Martial Conclave. Pero malamig na sinabi ni Mateo, masyado kang nag-iisip. Aaminin mong matatalo ka sa 1 galaw lang. Nang marinig ito ni Rigor, tumawa siya ng malakas at sinabing, narinig ba ng lahat yon? Gusto niya akong papasukin sa 1 galaw lang. Hahaha, karapat-dapat lang na maging henyo ng isang Upper Grove Court, ang kahangahangang momentum na ito ay talagang kamangha-mangha. Natatakot ako. Isang alon ng tawanan ang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Sa loob ng parehong kaharian, wala talagang gaanong nangangahas na sabihin na kaya nilang talunin si Rigor, lalo na't sabihin na papaaminin niya ang pagkatalo sa 1 galaw lang. Kakaiba ang henyo ng Upper Grove Court pagdating sa pagmamayabang. Sa mga kaharian ng banal na Dao, mas malayo sa likuran, mas malaki ang pagkakaiba sa loob ng mga kaharian. Ang bawat hakbang ay kailangang dumaan sa mahabang panahon ng akumulasyon. Kahit sa pagitan ng initial stage na First Firmament Celestial Deity at middle stage, ang lakas ay lubos ding naiiba. Gago! Ang mga salitang ito, halos sabay na sinabi ni na Mateo at Little Talon. Nandilim ang mukha ni Rigor at seryosong nagsalita, anong sabi mo? Malamig na sabi ni Mateo, hindi pa nga ako nakikipagkompetensya, kaya hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang pakiramdam mo ng pagiging superior.
O baka naman mas malakas ka kaysa sa iba dahil galing ka sa high clarity sect. Ang nakakalitong pakiramdam ng pagiging superior na ito ay nagpapamukha sa iyong napakatanga, naiintindihan mo ba? Pagkarinig sa mga sinabi ni Mateo, lahat ay nagulat. Hindi ba't kahanga-hanga ang mga nagmula sa high clarity sect? Hindi ba dapat ay mayroon silang pakiramdam ng pagiging superior? Walang ideya kung kailan, ang high clarity sect ay naging kasing kahulugan na ng pagiging makapangyarihan. Kahit ang Rui sect ay tuluyan ng dinurog ng high clarity sect hanggang sa sila ay naging itim at asul sa lahat ng dako. Sa Bamboo Grove Martial Conclave sa loob ng halos 10,000 taon, mayroong hindi bababa sa 2 tao mula sa high clarity sect na maaaring makapasok sa templo. May isang season pa nga kung saan nakakuha sila ng 4 na pwesto ng sabay-sabay. Ang ganitong uri ng maaaring tumagos na ng malalim sa utak. Kaya naman, ang kota ng high clarity sect na lalahok sa Bamboo Grove Martial Conclave ay umabot sa 8 tao. Ang ibang mga sekta ay nakatingin lamang sa kanilang mga likuran. Sumimangot si Rigor at sinabi sa malamig na boses, "Brat, ang lakas ng loob mo talagang insultuhan ang high clarity sect ko. Nagbago na ang isip ko. Bukas, hindi kita magagawang gumapang pataas sa isang galaw lang." Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, "Kapag nagawa mo na iyan, magsalita ka ulit." Little Talon, tara na. Pagkatapos magsalita, isinama ni Mateo si Little Talon at aalis na sana. Natigilan si Queenie at sinabing, "Hindi mo ba tinitingnan ang mga laban ngayon? Sa 5 laban na ito ngayon, maraming eksperto ang nagtatanghal. Mga disipulong kalahok sa Bamboo Grove Martial Conclave, ang kanilang lakas ay halos magkakalapit, at napakatindi rin ang sitwasyon ng labanan. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, bukod sa ilang nangungunang tao, pipiliin ng karamihan na manatili at manood ng mga laban. Kilalanin ang iyong sarili at ang kaaway, at maaari kang lumaban sa 100 labanan ng walang panganib ng pagkatalo. Natural lang na walang masama sa pag-unawa sa kalaban." Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi ko ito panunuurin, walang magandang panuurin." Para kay Mateo, mas interesante ang pagpino ng mga pil kaysa sa panunood ng mga laban na ito. Nang makita ang papalayong likuran ni Mateo, lahat ay may gulat na mukha. Hindi mataas ang kaharian ng batang ito, pero napaka-arrogant niya. Bakit hinayaan ng Shadow Moon Sect na sumama ang ganitong klaseng tao sa Bamboo Grove Martial Conclave? Habang nasa daan, sumulyap si Mateo kay Little Talon at nag-uusisang sinabi, "Mukhang napaka-optimistiko mo para sa akin." Parang matanda si Little Talon habang sinasabi niya, "Ang batas pang espasyo mo ay nasa Grand Completion Third Firmament na. Kung hindi mo man lang maalagaan ang ganyang klaseng tao, pwede kang humanap ng lugar para iuntog ang ulo mo at mamatay." Bahagyang nagulat si Mateo, napakalakas ng paghatol ng Little Talon na ito. Tunay ngang karapat-dapat na maging inapo ng isang makapangyarihang empire. Hindi talaga siya sineryoso ni Rigor na yon, ni Mateo. Ang 5 laban noong unang araw ay talagang napakatindi. Nagkaroon ng labanan kung saan naglaban ang 2 tao hanggang sa maubos ang kanilang banal na diwa bago halos hindi matukoy kung sino ang mananalo. Halos walang sino man ang may kakayahang tapusin ang kanilang kalaban sa loob lamang ng 100 galaw. Makikita mula rito na ang pagkakaiba ng lakas ng mga taong dumalo sa Bamboo Grove Martial Conclave ay maaaring magkakaiba, ngunit wala naman talagang katamtamang talento. Ang mga labanan sa ikalawang araw ay walang kapantay na kabangisan. Ngunit hindi sumipot si Mateo. Hanggang tanghali, nang malapit nang magsimula ang ikatlong laban, saka lang siya lumitaw. Lumapit si Shenyang kay Rigor, tinapik ang balikat nito, at sinabing, "Junior Apprentice Brother He, makipagkompetensya ka ng maayos sa laban na ito, huwag mong bigyan ng pagkakataon ang Mateo na iyon. Hindi dapat lapastanganan ang reputasyon ng ating high clarity sect." Tumango rin si Rigor at sinabing, "Senior Apprentice Brother Yang, makakaasa kayo, egomaniac ang batang ito, susuntukan ko siya ng malakas pagkaakyat ko at hindi ako magpipigil." Tumango si Shenyang, saka lamang nakapagpahinga ng maayos. Umakyat ang 2 tao sa ring, ngumisi si Rigor at sinabing, "Brat, noong una, gusto ko pa ring iligtas ang iyong mukha.
Pero nangahas ka pa palang magsabi ng mga bastos na salita tungkol sa aking high clarity sect, kaya humanda kang tiisin ang aking puot. Ngayon, hahayaan kitang tingnan kung gaano kalakas ang high clarity sect. Natigilan si Mateo nang sabihin niya, ang daming kalokohan. Bilasan mo na. Kailangan ko pang bumalik at ayusin ang mga table tasks. Sa loob ng ilang taon, labis na nasiyahan si Mateo sa pagpino ng mga tableta at medyo nasiyahan pa nga siya ng husto kaya hindi na niya maisip ang ibang bagay. Dahil nandyan si Treasure Pig, mayroon siyang kahit gaano karaming spirit medicines na gusto niya, kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Pag-aaksaya lang ng oras ang pakikipaglaban kay Rigor. Pero nang marinig ito ni Rigor, agad siyang nagliyab sa galit. Nagngingit-ngit siya at sinabing, gusto mong magpino ng mga table tasks, di ba? Pagkatapos ay gumapang ka pabalik at magpino ng mga table tasks. Pagkatapos magsalita, biglang lumabas ang world power ni Rigor, at direktang binalot si Mateo sa loob. Sa sandaling ito, tila nanginginig ang buong espasyo sa entablado. Palas ng palakas ang mga pagyanig na para bang madudurog nito ang singsing. Ito. Ang batas ng pagyanig. Isa itong uri ng batas ng lupa na nagtataglay ng napakalakas na opensiba. Ayon sa alamat, kapag nilinang ng husto, kaya nitong durugan ang kalawakan. Hindi ko inaasahan na ang lakas ni Rigor ay ganito pala kalakas. Hey! Mukhang talagang ikinagalit siya ng batang yun. Pagdating niya pa lang, parang ang galing na niya. Sa ibaba ng entablado, may sunod-sunod na hiyawan. Kung pag-uusapan ng kapangyarihang pandaigdig, si Rigor ay mayroong kahangahangang momentum na parang walang makakatalo sa kanya. Malamig niyang tiningnan si Mateo, habang ang sandaling iyon sa katawan niya ay lalong lumalakas. Ngayon, pagsisisihan mo na, di ba? Pero wala ka ng pagsisising gamot na makakain. Tiisin mo ang puot ko. Kalawakan. Maduraj. Dalawang salita lang ang nasabi ni Rigor nang gumalaw si Mateo na hindi gumagalaw. Para lamang makita siyang humakbang palabas, direktang dumaan sa marahas na lindol, at nakarating sa harap ni Rigor. Nanliit ang mga mata ni Rigor at hindi na nagkaroon ng oras para magpanik nang may itinuro na si Mateo. Power! Matagal na inipon ni Rigor ang momentum pero hindi man lang siya nagpakawala ng kahit isang suntok kaya napabagsak siya ni Mateo sa entablado gamit ang isang daliri. Bumagsak si Rigor sa lupa at mabilis na bumulwak ang sariwang dugo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Sa loob ng kapangyarihang padaigdig, siya ang soberano. Habang papalapit sa kanya, mas lumalakas ang lakas ng mga panginginig ng boses. Ngunit ang malakas na puwersa ng pagyanig na ito ay talagang walang epekto kay Mateo. Para bang kay Mateo ang nasasakupang itinayo ng mga makapangyarihang bansa sa mundo. 1828. Isang galaw lang. Isang galaw lang talaga ang ginamit. Walang mabangis na kontra-atake, at walang magarbong eksaheradong pamamaraan ng pakikipaglaban. Ang nakita nila ay magaan na galaw lamang ng daliri. Ang mga disipulo ng iba't ibang pangunahing sekta ay pawang nakatitig ng may pagtataka, hindi makapaniwala sa eksenang ito. Ang mga maangas at magiting na salita ni Rigor kanina ay agad na naging walang kwentang ingay sa sandaling ito. Napakalakas ba ng High Clarity Sect? Ang mga salitang ito na tila nakakatawa noon ay pinagtibay ni Mateo ng may lakas. Ang High Clarity Sect ay napakahina. Ang malaking kaguluhan na ginawa ni Rigor ay tila masyadong mayabang sa harap ng pagiging casual ni Mateo. Tumingin si Mateo kay Rigor na malamig na bumagsak sa lupa at sinabing, napakahina ng iyong galit. May mga gagawin pa ako, aalis muna ako. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Mateo, naglaho mula sa singsing, at naiwan na lamang ang mga taong gulat na gulat. Napakalakas ng batang ito. Talaga bang nasa ika-64 na pwesto lang siya? Posible kayang nagkamali ang Profound Realm tablet. Kung matatalo mo si Rigor sa isang galaw lang, malamang hindi maraming tao ang makakagawa niyan, di ba? Sa ibaba ng entablado, napakapangit ng ekspresyon ni Shenyang. Tinamaan ng malakas ng mahinang daliri ni Mateo ang mukha ng High Clarity Sect. Sa nakalipas na 10,000 taon, ang High Clarity Sect ay hindi pa natatalo ng ganito kakahiya noon. Ngayon, nagawa ito ni Rigor. Yaipan,
Ikaw ang susunod na makakalaban, di ba? Kailangan mong mabawi ang mukhang yan. Sabi ni Shenyang nang may madilim na tingin. Ang ekspresyon ng isang binata na may maikling buhok sa likuran niya ay naging malungkot at sinabi niya, Senior Apprentice Brother Yang, makakaasa ka. Gaano man siya kalakas, imposible ring maging katapat ko siya. Si Yaipin na ito ay nasa ikalima sa 8 disipulo ng High Clarity Sect, isang middle stage second firmament celestial deity powerhouse. Kung ikukumpara kay Rigor, wala siyang ideya kung gaano siya kalakas. Walang kahinaan ng High Clarity Sect, hindi ito sinasabi para sa kasiyahan. Kahit nasa ikalimang pwesto pa lang, hindi pa rin nababawasan ang lakas ni Yaipin kumpara sa numero 1 at numero 2 ng ibang sekta. Kaya naman, nang-ahas siyang gawin ang malaking pagmamalaking ito. Sa loob ng pill refining room, nang makita ni Little Talon na bumalik si Mateo, nagpakita siya ng bahagyang pagkagulat. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sabi ni Little Talon. Ang treasure pig na dating natutulog ay lumipad pataas ng may malakas na pag-ugong at sumugod diretso sa dibdib ni Mateo, habang patuloy na iginagalaw ang ulo ng baboy nito. Sumimangot si Little Talon, at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, ikaw na hanggal na baboy, puro pagkain lang ang alam mong gawin. Inilabas ni Treasure Pig ang ulo niya mula sa dibdib ni Mateo at gumawa ng nakakatawang mukha kay Little Talon. Ngumiti si Mateo at sinabing, masyadong mahina ang lalaking iyon. Natalo ko siya sa isang galaw lang, kaya hindi na dapat pag-usapan pa. Bahagyang nanikip ang mga mata ni Little Talon, medyo nagulat sa lakas ni Mateo. Pero di nagtagal, tuluyan na siyang naging walang pakialam dito at malamig na sinabi, nakahanda na ang lahat ng mga gamot para sa espiritu, maaari mo nang simulan ang pagpino ng mga tableta. Ngumiti si Mateo at sinabing, haha, maraming salamat. Hindi ko inaasahan na ikaw, ang batang ito, ay kapaki-pakinabang pa rin. Napabalikwas ng tingin si Little Talon at agad na gustong sumabog, ngunit nang maisip kung paano niya hindi matatalo si Mateo, agad siyang naging parang isang nauubos na bola. Sus Mariosep, makikita mo kapag nakabawi na ng lakas ang Empyrean na ito. Bubugbugin talaga kita hanggang sa bomo ka ang puwitan mo. Pakiramdam ni Mateo ay nababagot at walang ginagawa si Little Talon. Kaya naman, pinatulong niya ito sa pag-aayos ng mga gamot na pang-spirit at paghahanda bago pinuhin ang mga tableta. Hindi niya inaasahan na ginawa ni Little Talon ang trabaho sa lugar na ito ng napakaingat. Simula nang pumasok si Mateo sa Heavenspan World, ito pa rin ang unang beses na nakaharap niya ito. Kaya naman, nahulaan niya na ang lolo ng Little Talon na ito ay tiyak na isang napakalakas na alchemist. Bukod pa rito, natuklasan ni Mateo na ang kaalaman ni Little Talon sa alchemy daw ay lubhang malalim. Paminsan-minsang nagkukwentuhan si Mateo ay parang nakakita siya ng liwanag. Ito ang nagtulak kay Mateo na isipin ang pagkikita nila ng lolo ni Little Talon. Sa sandaling nilinis ni Mateo ang mga tableta, tuluyan niyang nakalimutan ang oras. Hanggang sa makalipas ang 3 araw, ang pagpipino ni Mateo sa mga tableta ay naantala ni Jacob. Anong problema, Elder Shu? Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Sinabi niya dati na kahit walang espesyal na pagkakataon, huwag niyang istorbohin ang pagpipino niya ng gamot. Dahil hinahanap siya ni Jacob, tiyak na may nangyari. Napakapangit ng ekspresyon ni Jacob at sinabi niya kay Mateo, tingnan mo si Peggy, malamang hindi na siya makakasali sa kompetisyon sa likod. Kung wala nang ibang pagpipilian, hindi rin kita hahanapin. Kumunot ang noo ni Mateo, may bahid ng pangambang nasa puso niya, at tumango, sige, titingnan ko. Binuhat pabalik si Peggy. Nang makita ni Mateo si Peggy sa kama, medyo hindi rin niya matiis na tumingin ng diretso dito. Masyadong malupit ang ginawang pagmaltrato kay Peggy. Wala sa kondisyon ang buong katawan niya. Lalo na ang mukha, ang kanyang mga mata ay pilit na tinatitigan hanggang sa lumuwa, halos hindi na makilala ang kanyang orihinal na anyo. Ang ganitong antas ng pinsala ay maituturing ng pamamaalam sa kompetisyon sa depensa. Ayon sa normal na mga pangyayari, kung wala ang 8 hanggang 10 taon, malamang na napakahirap itong mabangon. Kumunot ang noo niya at tinanong si Jacob, ginawa ba ito ng mga tao ng High Clarity Sect?
Hindi na kailangang isipin, malamang na nadama ng mga tao ng High Clarity Sect na isa itong pagkawala ng puri, at sadyang nakabawi ng ilang lugar mula kay Peggy. Maliban na lang, medyo masyadong mabagsik ang atake. Sa ilalim ng matinding labanang tumagal ng mahabang panahon, ang pag-alam kung paano protektahan ang sarili ay isa ring uri ng estratehiya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kapag nakita ng isang tao na hindi na maisasalba ang sitwasyon, aaminin nila ang pagkatalo. Pero napakalinaw, hindi siya binigyan ng kabilang partido ng pagkakataong umamin. Galit na sabi ni Jacob, malas din si Peggy. Nakasalubong niya rin ang mga disipulo ng High Clarity Sect sa pagkakataong ito, ang Zikyo, na nasa ika-4 na pwesto sa kanila. Malaki ang pagkakaiba ng kanilang kalakasan. Hindi talaga kalaban si Peggy. Sino ang mag-aakala na sinamantala ng punk na iyon ang kawalan ng atensyon ni Peggy nang lumapit siya at agad na tinanggal ang kanyang panga, dahilan para hindi siya makapagsalita. Kasunod nito, malakas na sinuntok ni Zikyo si Peggy sa ring. Kung hindi dahil sa matalinong batang ito, patay na sana siya ngayon. Hindi ipinagbawal ng Bamboo Groove Martial Conclave ang pagpatay. Kung walang pagkakataong aminin ang pagkatalo, hindi rin imposibleng mamatay sa entablado. Nanliit ang mga mata ni Mateo, at naglabas ng dalawang sinag ng malamig na liwanag. Sobra na talaga ang grupo ng mga taong ito, mga taga-High Clarity Sect. Bagamat may ilang suma ng loob sila ni Peggy, naiiba siya kay Bryson. Walang direktang alitan si Mateo sa kanya. Ngayon, wala nang lakas ng loob si Peggy na gumawa ng kahit ano sa kanya. Ang paggawa nito ng High Clarity Sect ay para lamang siyang patamaan, si Mateo. Si Peggy ay isa lamang inosenteng nakamasid na sangkot. Hindi rin inaasahan ni Mateo na ang mga lalaking ito ay talagang nagbigay ng matinding dagok kay Peggy dahil sa tinatawag nilang mukha. Sa oras na ito, talagang nag-aalab ang galit ni Mateo. Mahina ang boses na sinabi ni Mateo, relax ka lang, kasama ako, hindi siya mamamatay. Sa susunod na laban, sasabak din siya sa laban. Nang marinig ito ni Jacob, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahid ng pagkagulat. Hindi pa niya nakita noon kung anong uri ng alchemist ang kayang magpagaling ng ganito kabigat na pinsala sa loob lamang ng ilang araw. Simula nang pumasok sa Upper Groove Court, araw-araw nang naglilikot si Mateo sa peel refining room. Hindi rin alam ni Jacob kung gaano kalakas ang lakas ng kanyang alchemy daw. Senior Apprentice Sister Bailey, Senior Apprentice Sister Jiang, kapag nakasagupan ninyo ang mga disipulo ng Second Firmament Celestial Deity ng High Clarity Sect sa hinaharap, makabubuting aminin na ninyo agad ang pagkatalo. Kung hindi, baka bigyan din nila kayo ng isang nakamamatay na suntok. Seryosong sabi ni Mateo sa dalawa. Nagbago ang mukha ni Allen, at nababalutan ng takot. Ngunit si Queenie ay labis na nagalit at sinabi sa malamig na boses, imposible. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang mga disipulo ng High Clarity Sect. Nang makita ang matatag na tingin ni Queenie, kumunot ang noo ni Mateo, alam niyang hindi niya ito makukumbansi, at ang tanging masasabi lang niya ay, sige, pero mag-ingat ka. 1829. Zikyo, ikaw lang ang may hawak ng lahat ng atensyon. Pinansala mo ang Peggy na yan, kaya wala na akong kasama para mag-ensayo sa round na ito. Hey! Masyadong mahina ang batang nagngangalang Peggy. Hindi pa nga ako nagsisimula ay bumagsak na siya. Totoo yan. Kung ako yan, siguradong bubugbugin ko rin siya hanggang sa matanggal ang ngipin niya sa lupa. Gusto mo bang sisihin ang batang yun na nagngangalang Mateo? Sinabi na ni Senior Apprentice Brother Yang na kapag nakilala niya ang batang iyon, mas magiging kawawa pa siya kaysa kay Peggy. Hindi pa nagsisimula ang labanan, ang ilang mga binata sa ibaba ng entablado ay kasalukuyang masiglang nagkukwentuhan. Ang laman ng usapan ay natural lamang ang laban sa pagitan ni Zikyo at Peggy noong araw na iyon. Isa sa kanila ay ang kalaban ni Peggy sa nakaraang round, si Zikyo. Pero ang kalaban niya sa round na ito ay si Sinjin ng Rui Sect. Napag-usapan na, itong Sinjin ay isa lamang Peak First Firmament Celestial Deity. Katulad ng kaharian ni Peggy. Ngunit sa pananaw ng isang makapangyarihang sekta tulad ng Rui Sect, ang mga disipulo ng Shadow Moon Sect ay natural na masyadong mahina para makalaban sa kompetisyon.
Siyempre, malubhang nasugatan na si Peggy at hindi na makakasali sa kompetisyon sa likuran. Dahil dito, hindi na gaanong nasiyahan si Sinjan. Sinjan, tapos na ang laban, oras na para umakyat ka sa entablado. Nakangiting sabi ni Zikyo. Nagkibit balikat si Sinjan at ngumiting saway, ikaw yang lalaking yan, ginulo mo na siya hanggang sa ma-torture, nasa anong yugto ka pa rin. Parang ginagawa mo lang yang araw na yan. Nakakapagtaka rin na nasugatan ng batang yan hanggang sa ganoon, hindi pa rin inaanunsyo ng Shadow Moon Sect na papayagan siyang umatras mula sa Bamboo Grove Martial Conclave. Ngumiti si Zikyo at sinabing, ito na lang ang natitirang dignidad ng Shadow Moon Sect, malamang ay para sadyang itaboy tayo. Pag-akyat sa entablado, walang kalaban si Sinjan at hinihintay na lang ang pag-anunsyo ng resulta ng referee. Ayon sa mga patakaran ng Bamboo Grove Martial Conclave, ang pagkahuli ng 1 oras ay katumbas ng automatikong pagsuko sa laban at direktang pagtanggap sa pagkatalo. Bagamat alam ng lahat na si Peggy ay malubhang nasugatan at naghihingalo, hindi inanunsyo ng Shadow Moon Sect na aalisin siya sa iba pang bahagi ng kompetisyon. Nangangahulugan ito na kailangang maghintay si Sinjan ng 1 oras sa entablado. Unti-unting lumipas ang oras, si Sinjan ay tila medyo naiirita at nagmura, nako naman, nawala na siya ng kontrol at gusto pa nilang itaboy ang mga tao. Sayang at hindi siya napunta sa mga kamay ko. Kung hindi, siguradong aatakihin ko siya ng husto. Medyo naiinip na rin ang Elder ng High Clarity Sect at sinabi kay Rufus, Elder Do, kahit ano pa man, imposibleng dumating ang taong iyon, bakit hindi direktang ipahayag ang mga resulta? Sumulyap si Rufus sa kanya at malamig na sinabi, ang mga patakaran ay mga patakaran, hindi pa tapos ang oras, paano ko iaanunsyo ang resulta? Sa oras na ito, ilang figure ang dahan-daang lumapit na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang nangunguna ay ang elder ng Shadow Moon Sect na si Jacob. Ngayon, ang Shadow Moon Sect ay mayroon lamang isang laban na si Peggy. Walang sino man mula sa Shadow Moon Sect ang dumating at hindi ito nakapukaw ng atensyon ng maraming tao. Nang tumingin ang lahat sa likuran ni Jacob, agad na nagkaroon ng kaguluhan. Si Peggy yan. Sa totoo lang ay ayos na siya. Imposible ito. Nakita ito ng lahat, patay na siya. Paano pa siya makakabangon? Teka lang, iba ang aura niya, siya. Nakalusot siya. Sa entablado, nanikip ang mga mata ni Sinjan. Medyo nagulat siya sa pagdating ni Peggy. Siyempre, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalaga ay talagang nakalusot si Peggy. 10 araw lamang mula simula hanggang katapusan, hindi lamang gumaling si Peggy mula sa kanyang mga pinsala, tumaas pa ang kanyang antas sa kaharian, naabot ang Second Firmament Celestial Deity. Paano ito naging posible? Sa ibaba ng entablado, si Zikyo ay mayroon ding gulat na hitsura. Sa sarili niyang mga atake, natural niyang alam kung hanggang saan siya makakarating. Nang araw na iyon, kung di dahil sa katalinuhan ni Peggy, nagamulong pababa sa entablado sa huling sandali, matagal na sana siyang patay na tao ngayon. Kahit na mayroong isang makapangyarihang alchemist na nagligtas sa kanya, makakalimutan niya ang paggaling ng wala pang 8 hanggang 10 taon. Isang aksidente lang at maaapektuhan pa nito ang kanyang cultivation sa hinaharap. Ngunit sa loob lamang ng maikling 10 araw, si Peggy ay lumitaw sa harap niya na buhay at malusog. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay lubhang nakakadismaya, na nagparamdam pa sa kanya ng kaunting pagdududa sa buhay. Sarkastiko na sabi ni Jacob, Peggy, umakyat ka na. May mga taong halos hindi makapaghintay at gustong-gusto kang bugbugin. Tila muling hinubog ang kasalukuyang Peggy, ang ganitong katigasan ng ulo at pagiging sutil noon, na minamaliit ang lahat at lahat ng bagay, ay matagal nang nawala. Kung may isang salita mang gagamitin para ilarawan siya, iyon ay ang pagiging matured. Opo, Elder Shu. Yumuko si Peggy at tumalon paakyat sa entablado. Sinabi ni Jacob kay Rufus habang magkahawak ang mga kamay, Elder Do, nahuli si Peggy dahil nagkataong narating niya ang punto ng tagumpay, sana ay maintindihan mo. Matalim na tiningnan ni Rufus si Mateo sa likuran ni Jacob at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi pa tapos ang 1 oras. Dahil dumating siya, opisyal nang magsisimula ang laban na ito.
Tumingin si Peggy kay Sinjen na bakas ang gulat sa buong mukha at sinabing may bahagyang ngiti, mukhang nagulat ka na makakapunta ako. Napakapangit ng ekspresyon ni Sinjen habang nangingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, tumigil ka na sa pagiging mayabang. Paano kung nakalusot ka? Ang iyong uri ng second firmament celestial deity na may matibay na pundasyon ay hindi ko kapantay. Ngumiti si Peggy at sinabing, ganoon ba? Kung gayon, hindi mo ba malalaman kung susubukan mo? Ang kumpiyansang nagmumula sa katawan ni Peggy ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Sinjen. Habang iniisip ang nakaraang laban, napagtanto niya na ang Peggy noong panahong iyon ay parang ibang tao na kumpara ngayon. Sa pamamagitan lamang ng pagdanas ng buhay at kamatayan maaaring magkaroon ang isang tao ng isang dakilang paggising. Nang magsimula ang labanan, hindi na napigil ang tumawa si Sinjen. Ang Peggy pagkatapos makalusot ay hindi naman kasing sama ng sinabi niya. Sa kabaligtaran, ang panggigipit ni Peggy sa kanya ay laganap, hindi siya binibigyan ng kahit anong pagkakataon. Putok, putok, putok. Pagkatapos ng ilang sandaling pagkakatabla, tuluyang bumagsak si Sinjen. Sunod-sunod na galaw ang tinalo ni Peggy kay Sinjen hanggang sa nawala na siya ng lakas para gumanti kahit kaunti. Ako. Inaamin kong talo ako. Dahil sa matinding pinsala, sa wakas ay pinili ni Sinjen na aminin ang pagkatalo. Nagawa niya ang bahaging naiihi, pero ang talagang naihi sa kanya ay siya mismo. Nang tuluyang matalo si Sinjen, tumingin si Peggy nang may pasasalamat kay Mateo na nasa ibaba ng entablado. Si Mateo ang nagpahintulot sa kanya na dumaan sa isang nirvanic rebirth at magkaroon ng bagong buhay. Ang lakas ni Peggy ay nasa pinakamataas na antas ng first firmament celestial deity sa simula pa lang. Wala talagang paraan para malampasan ang hadlang na ito sa loob ng maikling panahon. May kinikimkim na pagkakasala si Mateo kay Peggy, kaya naman, pinaghandaan din niya ito ng isang jade to purple heart pill. Lumutang pababa si Peggy, lumapit kay Zekio, at malamig na sinabi, siguro'y labis kang nadismaya na maaari pa akong magpatuloy sa pagsali sa Bamboo Grove Martial Conclave, hindi ba? Hindi maganda ang ekspresyon ni Zekio. Nang marinig ang mga sinabi ni Peggy, hindi niya napigil ang mapamura habang sinasabing, huwag mong isipin na kahanga-hanga ang pagiging isang second firmament celestial deity. Umakyat ka ulit sa entablado, tatalunan pa rin kita hanggang sa hindi mo mahanap ang hilaga. Bahagyang ngumiti si Peggy at sinabing, hindi ko sinabing kahanga-hanga ako. Ang kahanga-hanga ay ibang tao. Pagkatapos ng araw na ito, ang mga tao ng iyong High Clarity Sect ay kailangang maging mas maingat dahil may isang taong galit. Alam na alam ni Peggy ang sarili niya, alam niyang kahit makaabot siya sa second firmament celestial deity, imposibleng maging katapat ni Zekio. Napaatras si Zekio nang marinig iyon, itinuro si Mateo, at sinabing, hindi mo naman siguro siya pinag-uusapan, di ba? Hahaha, hindi ko talaga alam ang pinagsasabi mo. Ano ba ang pinagbibilang ng galit niya? 1830. Ano ang halaga nito? Huho, kung gayon ay hintayin natin at tingnan. Bahagya lamang ngumiti si Peggy at tila nag-aalangan na magpaliwanag. Ngunit sa oras na ito, si Yaipenyi na nasa tabi ni Zekio ay biglang naglakad patungo kay Mateo. Narinig ko si Peggy na nagsabing galit ka raw. Tanong ni Yaipen na may bahid ng pagkatuwa. Pero hindi siya pinansin ni Mateo at sinabi na lang kay Peggy, Senior Apprentice Brother Yi, tara na. Nang makita ni Yaipen na parang hangin ang pagtrato sa kanya ni Mateo, labis siyang napahiya. Galit na sabi niya, Mateo, huwag mong isipin na kahanga-hanga ka sa pagkatalo kay Rigor. Siya ang pinakamahina sa 8 disipulo ng ating High Clarity Sect. Bukas, ang kalagayan mo ay magiging kasing trahedya ni Peggy. Tatalikod na sana si Mateo. Nang marinig ito, hindi niya napigil ang lumingon at malamig na sinabi, dapat ay natutuwa si Rigor na siya ang unang nakipagpalitan sa akin ng suntok. Sumimangot si Yaipen at nakasimangot, anong ibig mong sabihin? Malamig na sabi ni Mateo, maiintindihan mo rin naman agad. Pagkatapos mag-usap, agad na umalis ang grupo ng Shadowmoon Sect. Naabutan ni Zekio ang mga ito, habang nakatingin sa likuran ni Mateo, at mayabang na sinabi, ang yabang pa rin ng lalaking ito. Panahon na rin para ipaalam sa kanya ang kapangyarihan ng High Clarity Sect ko.
Sabi ni Yaipen sa malamig na boses, hanggal na mapagpanggap. Pagsisisihan ko ang kaiabangan niya ngayon. Pagkalipas ng 3 araw, nagsimula ang paghaharap ni Yaipen at Mateo. Ang laban na ito ay nakakuha ng atensyon ng ilang tao. Tinanggal ni Mateo ang mukha ng High Clarity Sect sa unang round. Pakiramdam nilang lahat sa pagkakataong ito, hindi nahahayaang magmukmak ang High Clarity Sect at tiyak na kikilos sila. Napakalakas ng lakas ni Yaipen, siguradong magdurusa si Mateo. Hey, bata, napaka-arrogant mo ha. Pagkatapos ng araw na ito, hindi mo na magagawang maging arrogant. Mas magiging kawawa pa ang kalalabasan mo kaysa kay Peggy na hanggal na yon. Malamig na sabi ni Yaipen. Malinaw pa rin sa isip ni Mateo ang arrogant niyang ugali kahapon. Nag-alab ang galit ni Yaipen. Naningkit ang mga mata ni Mateo at sinabi, isang grupo ng mga taong mapagmatuwid sa sarili. Para lang sa tinatawag na mukha, gusto ninyong magpataw ng isang nakamamatay na suntok. Simula ngayon, mararanasan ninyong lahat ang lasa ng takot. Siyempre, hindi ninyo ito mararamdaman ngayon. Humagalpak ng tawa si Yaipen at sinabing, takot. Haha, ang ganitong uri ng emosyon ay maibibigay lamang sa iba ng High Clarity Sect. Kung iisipin mo lang na may kaunting lakas ka, hindi mo talaga iisipin na wala kang talo sa ilalim ng kalangitan, di ba? Ngumisi si Mateo at sinabing, hindi man ito kayang lupigin sa ilalim ng langit, pero kung haharapin ko kayong lahat, mga hanggal na mapagmatuwid na ito, sapat na iyon. Sa ibaba ng entablado, nang marinig ng lahat ang kabayanihang salita ni Mateo, mayroon silang mga mapanghamak na mukha. Ang lakas ng High Clarity Sect ay tunay na makapangyarihan hanggang sa natakot ang mga tao. Base lang sa maliit na si Mateo, imposibleng magawa iyon. Hindi pinansin ng iba, ang lakas ni Shenyang ay naging napakalakas hanggang sa ito ay naging parang kakatwa. Sa huling round, isang galaw lamang ang ginamit ni Shenyang at tinalo ang isang second firmament celestial deity, ng maayos at maayos. Kung ikukumpara, ang pagkatalo ni Mateo kay Rigor sa isang galaw ay sadyang mahina hanggang sa sukdulan. Dumating na ang oras. Simulan na. Anunsyo ni Rufus. Tiningnan niya si Mateo nang may pagtataka, gusto niyang makita kung gaano karaming sorpresa ang maidudulot pa sa kanya ni Mateo. Walang duda, ang mga pinsala ni Peggy ay ginamo ni Mateo. Nabigla siya nang makitang gumaling ang mga pinsala ni Peggy ng araw na iyon, at ang kanyang lakas ay lalong bumuti. Hinawakan niya ang kanyang puso at tinanong ang sarili, kahit na siya mismo ang gumagawa ng aksyon, imposible ring gawin ito sa ganitong punto. Kahanga-hanga ang lakas ng alchemy daw ng batang ito. Hindi nakakapagtaka na ayaw ni Treasure Pig kay Lord Little Talon at gusto rin niyang sundan si Mateo. Nabanggit na nga, tiyak na natuklasan din ng kanyang kamahalan ang pambihirang kakayahan ni Mateo, kaya naman mananatili ito sa tabi niya. Biglang nanikip ang mga mata ni Rufus, habang nakatingin sa entablado na hingal. Patay na si Yaipen. Isang kisap mata lang at namatay na siya. Hindi man lang nag-react si Yaipen at bumagsak na ang ulo niya sa lupa. Napakalakas talaga. Sa ika-64 na pwesto, hindi talaga gumagana ang pagsubok ng Profound Realm Tablet sa lalaking ito. Sa ibaba ng entablado, maraming tao pa rin ang hindi nakapag-react sa nangyayari. Sapat na ang lakas ni Yaipen para pumangatlo sa ika-20 pwesto sa 64 na taong ito. Kahit siya ay hindi nag-react, lalo na ang iba. Lalo na ang mga disipulo ng High Clarity Sect, bawat isa sa kanilang mga mukha ay sukdulan na pangit. Pino-provoke sila ni Mateo. Halos mabagok ang mukha ni Zikyo, labis na natatakot sa kanyang puso. Ang lakas niya ay bahagyang mas malakas kaysa kay Yaipen, ngunit limitado na ang lakas nito, mga nasa 10 ranggo pataas. Kayang patayin agad ni Mateo si Yaipen, natural lang na kaya rin niya itong barilin ng isang beses. Isipin na kanina pa sila ng buong team time na nangangako na tuturuan ng magandang aral si Mateo. Ngayon ko lang naisip, biro lang pala iyon. Biglang naalala ni Zikyo ang mga sinabi ni Mateo kanina lang at hindi napigilan ang kanyang mga mata na manigas. Ngayon, talagang naranasan niya ang sarap ng takot. Malinaw na narito si Mateo para ipagtanggol si Peggy, tiyak na nasa loob siya ng listahan ng mga tiyak na papatayin.
Sa halip palihim na napabuntong hininga si Rigor sa kanyang puso sa oras na ito. Mabuti na lang at hindi nabaliw si Mateo sa unang round. Kung hindi, hindi siya makakatayo rito ngayon. Siyempre, hindi niya gustong ipakita ang ganitong emosyon. Malungkot ang ekspresyon ni Shenyang at sinabi niya sa seryosong boses, simula sa susunod na round, lahat ng makakaharap ni Mateo ay agad na aamin ng pagkatalo. Ipaubaya mo sa akin ang batang ito. Para bang natatakot na hindi sapat ang pagiging mapagmatsyag ng lahat, binigyang diin niya, kailangan agad aminin ang pagkatalo, huwag siyang bigyan ng pagkakataong umatake. Tandaan, lahat sila. Sa oras na ito, si Chen Tianlin, ang nasa ikalawang ranggo ng High Clarity Sect, ay napakunot ang noo at sinabing, Shenyang, responsibilidad namin kung paano ito gawin, hindi mo naman kami dapat sabihan kung ano ang gagawin. Ang Chen Tianlin na ito ay isa ring tugatog ng Second Firmament Celestial Deity. Ang kanyang kaharian ay katulad ng kay Shenyang, ngunit hindi siya ang katapat ni Shenyang. Sa Bamboo Grove Martial Conclave na ito, isa rin siyang mainit na kandidato para makapasok sa templo. Base sa mga nakaraang sitwasyon, siguradong mapapabilang siya sa top 5. Labis siyang nadismaya sa mga sinabi ni Shenyang. Kalimutan na ang iba pa, hindi niya inakalang hindi kayang makipag-cross ng espada ang lakas niya kay Mateo. Bilang pangalawang figure ng High Clarity Sect, mayroon din siyang sariling kay-abangan. Dahil agad niya itong inamin sa pagkatalo, hindi niya kayang mawala ang mukhang iyon. Sumulyap si Shenyang sa kanya at sinabing may malamig na suntok, kung gusto mong hanapin ang kamatayan, nasa iyo rin yan. Magsasalita na sana si Chen Tianlin, ngunit narinig niya ang matandang miyembro ng High Clarity Sect na nagsabi sa isang seryosong boses, Tianlin, gawin mo ayon sa sinabi ni Shenyang. Napakadelikado ng batang ito. Ang pagpasok sa templo ang ating pangunahing layunin. Kumunat ang noo ni Chen Tianlin at sumagot, sige. Kahit papasalita siyang sumang-ayon, may bahid ng pagtutol sa puso niya. Sinuri niya ang sarili, kung mahuhuli sa kawalan, magagawa rin niya ang isang putok kay Yaipen sa isang galaw. Ginagamit lamang ni Mateo ang ganitong uri ng pamamaraan upang takutin ang High Clarity Sect. Sa huli, natakot sina Shenyang at ang nakatatanda. Nakakahiya talaga. Magana naglakad pababa ng entablado si Mateo. Gumalaw ang figure ni Shenyang, hinaharangan ang daanan ni Mateo na parang multo. Hinahanap mo ang kamatayan. Sabi ni Shenyang sa seryosong boses. Tumingin si Mateo kay Shenyang at nakangiting sinabi, ito ang mga salitang sinabi na ng inyong High Clarity Sect ng maraming beses. Nakakalungkot na pagkatapos ng lahat, puro usap-usapan lang pala. Isa pa, kayo ang unang nag-udyok sa akin. Malamig na sabi ni Shenyang, sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo sa pamamagitan ng pag-unawa sa batas ng espasyo, hindi ba? Hindi masabi ng iba, paano niya, si Shenyang, hindi ito nakita. Bahagyang ngumiti si Mateo habang sinasabing, hindi ko alam kung matatalo man kayo o hindi, pero dahil gusto niyong lahat maglaro, maglalaro ako hanggang dulo kasama kayong lahat. Kung hindi ako nagkamali ng hula, ikaw ang dahilan kung bakit siya direktang umamin ng pagkatalo, di ba? Subukan nyo, tingnan kung may pagkakataon silang umamin o hindi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.